Ang City Alliance ay bumaba ng 0.14%. Ang stock 841 at 421. Ang kumpanya ay nasa level 1 alert. Group 3. Simula na ang pagtatrabaho. Opo. Team Leader Ethan, ang ating 749 na stock ay bumaba na sa $1 at walang kumukuha nito. Ibaba mo sa 80 sentimo. Kung tayo ay may bid sa 3,000 shares na ito, ng 749, ang ating kumpanya ay mahaharap sa delisting. Ang 749 na shares ay malawakang ibinabagsak sa malaking sukat. Nasa patibong tayo, inaasahan nating malugi ng $10 milyong bawat oras. Team Leader Ethan, bumaba na ito sa 50 sentimo. Maghintay muna, lahat. Pupunta ako para manalangin kay Buddha. Leo, bumagsak na ang 749. Malapit na tayong may bid. Nakuha ko. Hatiin ang 749 sa 5 account. Bawat account ay may $1 milyong. Account A, ilista sa 55 sentimo. Account U, bilhin lahat. 1 milyong shares ng 749, binibili. Umaakyat na. May naglista sa 60 sentimo. Bawiin ang pondo. Ibenta lahat sa kanya. Account A, ilista sa 80 sentimo. Bilhin lahat. Handa akong malugi ng $10 milyong. Kailangan kong iangat ang alay. 80 sentimo, umaakyat na, may sumunod sa $1. $1 at 40 sentimo. Patuloy na magdagdag ng posisyon. Bilhin lahat. Bigla, mahigit 100 ng kumpanya ang lumitaw. Bumibili ng 749. Ang 749 ay ganap na, itinaguyod ng aming Jose. Dapat ba tayong magpatuloy? Hindi. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa 749, mag-espekula tayo sa mga Olympic concept stocks. Ang Paris Olympics, unang ginto ng Grandia. Paglilinis ng unang 3 gintong medalya. $5. Ang 749 na ay tumaas ng $5. Bumili rin tayo ng 5 milyong shares ng Olympic concept stock sa pinakamababang presyo. Sa pagkakataong ito, ang ating kumpanya ay kumita ng hindi bababa sa $50 milyong. Hoy Leo, paano mo nalaman na ang Grandia ang mananalo ng unang Olympic gold? Hindi mo ba kilala si Jose? Kung hindi gumana ang Plan A, may Plan B, Plan C, Plan D. Narito na ang mga inumin para sa pagdiriwang. Lahat, magkaroon tayo ng simpleng pagdiriwang. Ngayon, malaking hapunan ngayong weekend. Ako ang sasagot. Mabuhay si Jose. Cheers, inumin na. Binibining Reyes, unang araw mo pa lang, sa pamamahala ng kumpanya. At mataas na ang alerto. Sino ang nagsabi sa iyo na uminom sa kumpanya? Kumuha ba ang kumpanya sa iyo sa mataas na sahod para uminom? Secretary, tanggalin lahat ng tanggalin silang lahat. Huwag mag-iwan ng kahit... Opo. Sino kayo? Siya po ang apo ni Chairman Yu, isang Doctor of Business Administration, nakara-rating lang mula sa ibang bansa. Simula ngayon, lahat ng mga usapin sa kumpanya ay lubos na pangangasiwaan ni Binibining Reyes. Magandang araw, Binibining Reyes. Ang mga dokumento. Daniel, Departamento ng Pamumuhunan sa Pananalapi, Mid-Level Analyst, edad 37. Tanggal ka na. Si Daniel ay 10 taon na sa kumpanya, at mahusay ang kanyang mga kasanayan sa negosyo. Talaga bang tatanggalin mo siya? Ano, may problema ka dyan? Huwag. Hindi lang siya. Lahat ng mahigit 35 taong gulang ay tatanggalin. Ano? Anong klaseng loika yan? Ang kumpanya ko ay hindi tumatanggap ng mga tamad. Umalis na kayo sa kumpanya bago mag-alas 6. Hindi na kayo kailangang pumasok bukas. Anong nangyayari? Nakagawa lang tayo ng $50 milyong para sa kumpanya. Anong masama sa pagdiriwang? Anong karapatan niyang tanggalin kami? Tama, kakabalik lang niya mula sa ibang bansa.
At minamaliit niya, kami na ordinaryong tao. Talagang ipinadala nila ang abiso. Lahat ng mahigit 35 taong gulang ay tatanggalin. Naaalala ko si Leader Jose ay eksaktong 35 ngayong taon. Si Leader Jose ay ang pundasyon ng ating kumpanya, ang kanyang buhay. Kung matatanggal din siya, magkakaroon si Binibining Reyes ng paghihiyakan. Sino mang naghahanda para sa pagbubuntis kamakailan, tanggalin. Sino mang nahuli ng higit sa 3 beses, tanggalin. Sino mang mahigit 35 taong gulang, tanggalin. Ito ay isang kritikal na sandali para sa kumpanya na binibili ng Skywalk. Hindi ko papayagan ang aking kumpanya na magkaroon ng anumang depekto sa paningin ng Skywalk. Opo, may isa pa rito. Ay, nakakainis. Alam niyo lahat na mahina akong uminom. Sino ka? Siya po ang apo ni Chairman Yu. Si Lily Reyes, Binibining Reyes. Ay. Magandang araw, Binibining Reyes. Taga, pamumuhunan sa pananalapi ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Umiinom at natutulog sa trabaho. Opisyal ko nang sinasabi sa iyo ngayon, tanggal ka na. Tatanggalin mo ako. Gusto mo akong tanggalin? Ano? Sa tingin mo, ang iyong seniority ay hindi kita pwedeng galawin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Binibining Reyes, ang aming departamento ay nagsara lang ng isang malaking proyekto, kaya nagdiriwang lang kami saglit ng Ang pagtatrabaho sa mga proyekto ay trabaho mo. Pagkatapos ng iyong mga pang-araw-araw na gawain, nagdiriwang ka na may inumin ang mga sahod sa Silangan Universo Grupo. Talaga bang ganoon kadali kitin? Binibining Reyes. Maaari ba akong magtanong? Nakapagtrabaho ka na ba dati? Gusto mong turuan ako tungkol sa mga patakaran sa trabaho kahit unang araw ko pa lang. Alam ko, mula sa employee handbook, malinaw na nakasaad, ang pag-inom habang nagtatrabaho ay nangangahulugan ng agarang pagtatanggal tungkol sa severance pay. Wala kahit isang cause-in. Binibining Reyes, kailangan kong sabihin ng isang bagay na patas. Hindi mo pwedeng tanggalin si Jose. Ano? Kung tatanggalin mo si Jose, magre-resign din ako. Mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan mo. Aba, yan ay, doble ang magandang balita. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Sa ngayon, sa labas, ilang tao ang naghahanap ng trabaho araw-araw. Tapos tingnan mo ang mga kalsada. Ilang tao ang hindi makahanap ng trabaho sa ngayon. Agad, lumabas na kayo. Binibining Reyes, ang mga malalaking proyekto ng ating kumpanya ay dahil lahat kay Jose. Tama na. Ang iyong performance ay katamtaman. Ang pagbuo ng mga grupo ay magaling ka. Mga taong tulad mo, kayang-kaya kong kumuha ng kahit ilan pa na gusto ko. Tawagin ang security at ihatid sila palabas. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Sana pagdating ng panahon, hindi mo pagsisisihan ang pagmamakaawa sa akin na bumalik. Teka, Jose, sasama ako sa'yo. Ako rin. Sa ngayon, ang Tianxing ay nasa kritikal na yugto ng pagkuha ng kumpanya. Sino mang nakakaapekto sa halaga ng kumpanya, tulad ng isang parasito, wala akong iiwanan. Lahat cambio. Binibining Reyes, bago magsara ang merkado, mahigit 100 ng kumpanya, ang sabay-sabay na umatake sa ating 749. Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit nagpapanik? Ang pinag-aralan ko sa ibang bansa ay pamumuhunan. Magandang pagkakataon ito para sa akin na magsanay. Ang maliit na sitwasyong ito, panoorin mo ako sa isang sandali kung gaano kadali ko itong lulutasin. Ang 749 na stock, ako mismo ang personal na mangangasiw. Tingnan mo nga. Ang stock na ito, 749. Sino ang namamahala nito? Ito ay simpleng galing sa henyo. Pangulo. Mula sa Silangan Universo Grupo, isang investment manager, si Isabel. Anong talento? Talento. Talagang talento. Ang aming bituin grupo, talaga ay walang talentong tulad nito. Anong klase ng lider sa industriya tayo? Talentong tulad nito. Bakit hindi tayo nagre-recruit? Ang aming bituin korporasyon. Ang aming HR ay sinubukan na ng maraming beses. Ngunit si Isabel, sa hindi malamang dahilan, nag-alok na kami ng napakataas na presyo. Hindi pa rin siya natitinag. At sinabi niya Ano ang sinabi niya? na hindi siya aalis sa Silangan Universo Grupo. Sabihin mo sa Jutsi na huwag nang kontakin muli si Isabel sa anumang paraan. Ang intensyon ko ay Ang ganitong klase ng top-tier talent. Siyempre dapat lapitan ng personal. limang taong gulang, talagang isang balakid. Nawala ng trabaho na lang basta, hindi mahuhulaan ang buhay. Nagdiriwang sa 1 segundo, sa susunod, sila ay walang trabaho. Huwag panghinaan ng loob. Sa iyong mga profesional na kasanayan, sa pinakamasamang sitwasyon, makakahanap ka ng iba. Hindi ganoon kadali. Lahat tayo ay lampas 35. Kapag nakita ng HR, ang ating edad, hindi na nila tayo bibigyan ng interview, hindi nila tayo binibigyan ng pagkakataon.
Kahit na kung paano tayo makakakuha ng interview, ang panahong ito ng mabilis na pagbabago ay masyadong mabilis. Lahat ng uri ng software, AI intelligence, ang ating mga lumang paraan ng paggawa ay hindi na ginagamit ng sinuman. Totoo yan. Bawat taon, napakaraming bagong graduate ng universidad ang pumapasok sa merkado ng trabaho. Sila ay bata, energetic, may lakas, kayang magpuya at mag-overtime. Tayo naman. Pagkatapos ng mga taon ng pagpupuya at overtime, nasira na ang ating mga katawan. Hindi lang tayo hindi makapag-overtime, humihingi pa tayo ng mas mataas na sahod kaysa sa kanila. Kung talagang mangyari, magmamaneho ako para sa ride-sharing service ng ilang araw, para makaraos. Sa pinakamasamang sitwasyon, magiging food delivery na lang ako. Hindi ba palaging mayroong libo-libong may master's degree na nagde-deliver? Sumali na rin tayo sa hukbo ng delivery. Tara na. Paalam. Kumusta na ang investigasyon? Binibining Yu. Ang Pangulo ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Korporasyon, bihira lang lumabas. Ang impormasyon mula sa labas ay limitado rin. Mga walang kwentang tao. Ikalat ang balita. Sino mang makapagbit ng anumang impormasyon tungkol sa Pangulo ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Korporasyon. Anumang impormasyon ay gagantimpalaan ng malaki ang kanyang mga libangan, relasyon. Anumang impormasyon ay malugod na tinatanggap. Binibining Yu. Kung ako ang tatanungin, ikaw na mismo ang lumapit sa kanya. Sa iyong mga kwalifikasyon, maganda ka, may magandang pangangatawan, nag-aral sa ibang bansa, at galing sa mabuting pamilya, hindi ako naniniwala na ang Pangulo ng Investment Department ay hindi maaapektuhan ng iyong presensya. Para hawakan ang posisyon ng Pangulo sa Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Korporasyon, kailangan siyang pambihira. Gusto ko, syempre, ngunit ang problema ay, hindi ko nga alam kung sino siya, paano ko siya lalapitan. Ipapakilos ko ang lahat ngayon din para malaman. Mahal, Ha? hindi ka nag-overtime ngayon. Ang aga mo namang umuwi. Ah, na pala. Tulog na ba si Mingming? Halika muna dito. Ha? Yung anak, nasa kwarto niya nag-aaral. Sabi niya gusto niyang mag-English tutor. Gusto niyang humanap ng totoong magaling na guro. 15,000 piso kada buwan. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mahal. Pero nauna na ako, nangako sa anak natin. Dahil mayroon siyang napakabuting ama, bawat buwan, kumikita ka ng 60,000 yuan, iyan ang sa iyo. Kung hindi, ang ibang pamilya, ay hindi talaga makakaya, ang ganito kataas na bayarin. Bayarin sa kotse at mortgage ay 20,000 piso kada buwan. At ngayon itong 15,000. Hays, mahal, isang malaking desisyon. Nang hindi nakikipag-usap sa akin. 15,000 piso lang naman yan, kahit hindi masyadong malaki ang ipon ng pamilya natin, kahit gaano pa kahirap, hindi natin pwedeng hayaang magdusa ang bata, di ba? Ah, oo nga pala. Ano nga pala yung sasabihin mo kanina? Wala lang. Naisip ko lang na ang pamilya natin ay matagal nang hindi nakakapag-travel. Maghanap tayo ng pagkakataon para mag-travel. Talaga. Alam kong napangasawa ko ang tamang tao. Mingma, sabi ni Dad, dadalhin niya tayo sa isang trip. Mahal. Pagod ka siguro galing trabaho. Hindi ako pagod. Hindi ka ba nagtrabaho? Mahal, bakit ka nandito? Para tulungan ng anak natin, humiram ng mga libro para sa math tutorial. Hindi ba working hours na? Bakit ka nasa library? Sa trabaho, nagkaproblema ako. Naghahanap ako ng impormasyon. Pauwi na sana ako. Mahal. Huwag mo akong lokohin. Nakita ko yung bagay na iniwan mo sa bahay. Maghiwalay na tayo. President Ana. Bago ka pumasok, hindi ka ba kumatok? Paumanhin, President Ana. Ang taong pinabantayan mo sa akin, si Isabel, ay nag-apply sa ating kumpanya. Ano? Sigurado ka bang siya yun? Mula sa Silangan Universo Grupo na ating binibili. Si Isabel na iyon? Tama. Yung nasa wallpaper ng telepono, ang panganay na anak ng Silangan Universo Grupo. 12 oras na ang nakalipas. Kakabalik lang mula sa Amerika. Agad na sinibak si Isabel. Binibili natin ang Silangan Universo Grupo. Para kay Isabel, mukhang dinala siya sa atin ang tadhana ng walang kahirap-hirap. Ibigay mo sa akin ang kanyang risk. Siguraduhin mong bago pa siya matuklasan ng ibang kumpanya, imbitahin natin siya sa ating Bituin Group. Maghiwalay na tayo. Ano? Hiwalayan?
nawalan ako ng trabaho, makakahanap ako ng iba. Bukod pa rito, ilang taon ka nang hindi nagtatrabaho at hindi ako nagreklamo. Paano mo nasabi yan? Hindi ako nagtrabaho. Dinala ko si Sofia sa loob ng 10 buwan. Paano ako makakapagtrabaho sa taong yun? Pagkatapos kong manganak kay Sofia, may kailangan mag-alaga sa kanya, di ba? At pagkatapos, 3 taon pa ng pag-aalaga sa kanya, nag-kindergarten na si Sofia. Kailangan ko siyang tulungan sa kanyang takdang aralin. Paano ako makakapagtrabaho? Sige na, sige na, sige na, alam ko lahat yan. Pero dahil lang doon, gusto mo akong hiwalay. Hindi ba't masyado kang walang puso? Ang pagkawala mo ng trabaho ay hindi ang pangunahing punto. Ang pinakakinaiinisan ng isang babae ay ang panlilinlang. Ang panlilinlang. CJ, maghiwalay na tayo. Hello, Jim Isabel. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ako ang presidente ng Between Grupo. May oras ka ba ngayon para magkita? Kung gayon, pupunta na ako sa inyong punong tanggapan ngayon. Isabel, ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon. Pupuntahan kita para sunduin. Ihanda ang sasakyan sa aklatan. Ang bata ay sa iyo, ang bahay ay sa akin. CJ, pero pag-isipan mong mabuti, ang bahay na yon, ang hulog sa mortgage ay 20,000 piso kada buwan. Kaya mo bang bayaran yan? At pagkatapos ng divorce, bibigyan mo pa ako ng 20,000 piso kada buwan para sa gastusin sa pamumuhay. Jia, kilala na kita ng napakaraming taon. Hindi ko talaga alam na ganito kang klase ng tao. Ano ang ibig mong sabihin? Ganitong klase ng tao, hindi ba dapat iniisip ng mga babae para sa kanilang sarili? Mali ba yun? Ang pakikipagdiborsyo sa iyo, ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko. Iyon ang pinakamapangahas mo. Desisyon. Magandang araw, Ginoong Isabel. Ako si Ana mula sa Bituin Grupo. Ana, Anong bituin grupo? Hindi ko pa nga narinig yan. ang susunod ay isang pag-uusap sa pagitan namin ni Ginoong Isabel na may kinalaman sa mga lihim ng kalakalan. Pakiusap, sino mang hindi kasal, umalis na. Sino ang tinutukoy mong sinumang hindi kasali? Ako ang asawa niya. Diborsyado ka na ngayon, umalis ka na. Ginoong Isabel, diretsyo na ako sa punto. Ang aming Bituin Grupo ay handang mag-alok sa iyo ng taunang sahod na 30 milyon kasama ang 5% ng Bituin Grupo na shares para maging pangulo ng Bituin Grupo ng Dibisyon ng Pamumuhunan sa Pananalapi. Pangulo, 30 milyon kada taon. 5% ng shares. Medyo mapagbigay na alok yan. Ngunit, kayo ang prestihiyosong Bituin Grupo, ako lang ay isang investment manager na bagong tanggal sa isang maliit na kumpanya. Investment manager, hindi ko maintindihan kung bakit ka interesado sa akin. noong 1974 sa aking unang paglabas sa Southeast Asian Stock God Conference, nakuha ko ang unang pwesto. Noong 1980, natalunan ko ang noon ay Little Warren Buffett at naging numero 1 sa buong mundo. Noong 1978, mag-isa, pinigilan ko ang Soros na plano sa short selling at nailigtas ang 10 bilyong asset. Ginoong Isabel, ikaw ang tinatawag ng mundo ng pamumuhunan na investment giguzi. Ang investment ghost hand. Solution. Paumanhin, nagkamali ka ng pagkakakilala sa akin. Ginoong Isabel, masyadong maliit ang Silangan Universo Grupo. Walang paraan para magamit mo ang iyong buong potensyal. Nakikiusap kami sa iyo, bigyan nyo ang aming Bituin Grupo. Ng pagkakataon, sinabi ko na sa iyo, nagkamali ka ng pagkakakilala sa akin. Ginoong Isabel, masyadong maliit ang Silangan Universo Grupo. Walang paraan para magamit mo ang iyong buong potensyal. Nakikiusap kami sa iyo, bigyan nyo ang aming Bituin Grupo ng pagkakataon. Mabuti naman, bihira akong makakita ng ganitong katapatan. Mahusay, ang paglipat ng shares ay mangangailangan ng panahon. Tutulungan kita sa proseso ng pag-onboard. Kung gayon, Ginoong Isabel, dahil si Ginoong Isabel ay umalis na sa Silangan Universo Grupo. Kung gayon, kanselahin na natin ang pagkuha sa Silangan Universo. Hindi na kailangan kanselahin. Ang dating negosyo ng Silangan Universo ay ako ang humawak ngayon. Ito ay ganap na. Ito ang perpektong panahon para sa isang pagkuha. Dahil si Ginoong Isabel ay kasama na sa Bituin bilang Pangulo ng Pamumuhunan, lubos akong nagtitiwala sa iyong pagpapasya. Kung gayon, ang pagkuha sa Silangan Universo ang magiging unang gawain mo. Ito ang aking business card. Ituring mo ito. Patunay ng iyong pagtatrabaho sa Bituin.
Napala, gusto ko rin kumuha ng 2 tao. Ang 2 taong ito, ang kanilang kakayahan sa trabaho, hindi mo na kailangang alalahanin. Siyempre, walang problema. Duan, Zhang, interesado ba kayong sumama sa akin? Para kunin ang Silangan Universo Grupo. MSU, may balita kami tungkol sa presidente ng Investment Department ng Tianxing Consortium. Sabihin mo agad, ang Investment Department ng Tianxing Consortium ay may bagong presidente. Ano? Ayon sa mapagkakatiwalaang mga source, pagkaupo pa lang ng bagong presidente, kinuha na nila ang kaso ng pagkuha sa aming Donggaeyo. Magaling, mukhang ang bagong presidente ay pinapahalagahan din ng aming Donggaeyo ng lubos. MSU, kung tatanungin mo ako, ang bagong presidenteng ito ay partikular na para sa iyo. Talaga? Oo nga. Ang Tianxing Consortium ay nagpaalam sa amin na ang bagong presidente ay papunta na dito para sa inspection. Mabilis na ipagbigay alam sa lahat sa kumpanya. Dapat natin silang salubungin agad sa pasukan. Hello, dumating na ang iyong delivery. Enjoy your meal. Old Duan, sumama ka sa akin. Ha? Narating mo na ang iyong destinasyon. Magkaroon ng magandang buhay. Brotherly, Old Duan, anong ginagawa niyo dito? Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Para bilhin ang Dongyu Group. Brotherly, ano ang sinabi mo? Sinabi mo na ikaw ay ang presidente ng Tianxing Group na bumibili ng Donggaeyo Group? Tama. Brotherly, hindi ka naman siguro may sakit, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos ma-fire ni Brother Lin sa Donggaeyo, hindi ko inaasahan na ganito ka matatamaan, na nag-hallucinate ka na. Anong klaseng presensya? Mayroon ng Tianxing Group sa industriya, sila ang pinakamataas sa investment department. Ang isang tao mula sa Donggaeyo ay hindi man lang mapapansin. Old Zhang, ang tigas mo talaga. Hindi lang matanggap ni Brother Lee ang insultong ito. Isipin mo, magpapanggap tayo na presidente ng investment department ng Tianxing Group at bibilhin ng Donggaeyo Group kahit peke pa, kahit papaano ay mapaiinis natin si MSU. MSU, di ba? Brother Lin, alam mo talaga kung paano maglaro. Sino nagsabi sa'yo na peke Tama. Panatilihin natin ang palabas na ito. Matatakot sila ng husto. Sige, boss. Talagang ginawa mo lahat, di ba? Ginampanan mo ang papel ng buo, kahit umupa ng mamahaling sasakyan, at kumuha ng mga extra. Magbihis ka na. Kosa, bakit mo ako hinayla dito, nang nagmamadali? Ang asawa mo ay na-fire ng Donggaeyo Group at hindi sila nagbigay ng anumang kompensasyon. Hindi mo ba sinabi na ang iyong ano nga ba? Group. Nakalimutan ko. Hindi ba't malakas naman ang grupo nila? Dinala kita dito ngayon. Eksakto upang humingi ng kompensasyon mula sa kanila. Kosa, ako. Ano ang huwag mong sabihin na madalas ka lang nagyayabang at ang iyong kumpanya ay walang impluensya, di ba? Hindi. Kosa, dapat na akong pumasok sa trabaho ngayon. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong samahan ngayon at kunin ang perang iyon para sa akin. Malapit na ako, ma-fire ng Tianxing Consortium. Hayaan na. Ang Tianxing Consortium ay ayaw naman sa akin. Mag-i-interview na lang ako sa Donggaeyo Group. At tingnan kung may pagkakataon. Ang presidente ng investments mula sa Tianxing Consortium ay malapit nang dumating. Lahat, huwag kayong magkakamali o mapapatalsik kayo. Maligayang pagdating sa Tianxing Consortium, mga leader para sa inyong inspection.
ikaw. Kumusta kayong lahat? Binibining Reyes, ang karma ay talagang masama. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo muli ng ganito kabiles. Si Jose mula sa Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Korporasyon. Magandang araw, Ginoong Jose. Ako si Lily Reyes mula sa Silangan Universo Grupo. Matagal na po kayong hinihintay ng buong Silangan Universo Grupo. Ginoong Jose, hinihintay ako? Opo, ang lahat ng kasamahan sa Silangan Universo ay naghihintay sa inyong kagalang-galang na presensya at gabay. Ang saloobin ng Silangan Universo Grupo na ito ay medyo masyadong masigasi. Maaari bang ang mga kumpanyang ito sa labas, sa mga empleyado ng Bituin Grupo na lumalabas, ay sinasamba ng ganito? Magandang araw, ako si Jose mula sa Bituin Grupo. Jose, mukhang nakatagpo tayo ng sila ang tunay, nasa Bituin Grupo. Jose, siguro dapat na tayong umalis. Lily Reyes, nagkamali ka ba? Ako ang kumakatawan. Sino kayong tatlo? Kami ay, hindi mo ba kami nakikilala? Binibining Reyes, sila ang mga pinatalsik mo kahapon pagkatapos uminom. Hindi na kayo, empleyado ng Silangan Universo. Bakit kayo narito? Nasabi ko na, kami ang kumakatawan. Ha, naiintindihan ko. Kinakatawan ang mga pinatalsik na empleyado upang humingi ng bayad pinsala. Tama. Paumanhin, Ginoong Jose, aayusin ko lang ang maliit na bagay na ito. Ikaw na ang bahala. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa mga pinuno ng Bituin Grupo upang suriin ang Silangan Universo. Kung maglakas loob kayong tatlo na magdulot ng gulo, huwag ninyo akong sisihin kung maging bastos ako. Guardia, palabasin ninyo ang tatlong basurang ito dito. Sino ang tinatawag mong basura? Mr. Lin, pero nasa opisina ko, personal kong para sa iyo, gagawin ng masarap na kape. Sige, Miss Yu, sobrang bait mo naman. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Sino ka ba? Ate, bakit nandito ka rin? Asawa ka niya? Hindi ka rin pwedeng pumasok, bilisan mo at umalis ka. Isabel, talaga namang, walang kwenta, walang magawa. Dahil sa iyo, napaalis ako ng ganito. Bukas, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Hoy, ate, huwag kang umalis. Kalimutan na, hindi na nila kami maalala. Ngayon, ang huling pagsubok na ito ay hindi nagtagumpay. Susuko na lang ba tayo? Kung babalik tayo ngayon, makakagawa pa tayo ng ilang biyahe. Huwag kang mag-alala. Bukas, siguradong pagmamakaawa ko si Maria habang umiiyak. Manager Lin, mahigit 100 ng kumpanya ang nag-short sa Donggeo. Ang kanilang 749 na shares. Kung magpapatuloy ito, ang market value ng Donggeo ay mababawasan ng hindi bababa sa 200 milyon. Maaari ka bang bumalik at tulungan kami? Isang beses na lang. Ang 749 ay inaatake. Mahigit 100 ng kumpanya, masyadong matindi ang kanilang firepower. Mga kapatid, hindi na makatatagal. Walang awa si Maria, pero hindi tayo pwedeng maging immoral. Na-fire na tayo. Hindi natin pwedeng hayaan ang ating mga kapatid na mawalan din ng trabaho, di ba? Tama. Tiisin nyo, malapit na kami. Teka. Tingnan mo. Ang battle gear. Ang pulang vest na ito ay ang aming simbolo bilang mga trader. Isuot ang battle gear. Leader Jose. Leader Miguel. Leader Zhang. Pakiupo. Kumusta ang sitwasyon? Mahigit 100 ng kumpanya ang patuloy na nag-show short ng 749. Napakadami nating stock ng 749. Nakulong na tayo. Mahigit 100 ng kumpanya. Sa likod niyan, mayroong isang higanteng master. Ilang bahagi pa ang natitira? Humigit kumulang 12 milyong bahagi ang natitira. 12 milyong bahagi. Gumastos ka sa isang araw ng 30 milyong dolyar. Hanggang sa pagsasara, may 30 minuto pa. Ang perang nagastos ay may tuturing nating reconnaissance. Ano pa ang natitira? Sa atin na yon? Reserve funds. 2 milyong dolyar na lang ang natitira. Dahil handa na kayong mag-cash out at tumakas. Huwag niyo akong sisihin. Matandang Miguel, matandang Zhang, bawat isa sa inyo ay kumuha ng 3 posisyon. Ang iba sa inyo ay kumuha ng 1 posisyon bawat isa. Ngayon, all in time. Pangunahan natin ang lahat ng stock investor sa dakilang siya upang kumita ng pera. Ginoong Jose, narito ang inyong kape. Salamat.
Ginoong Jose, ano ang inyong palagay sa ating Silangan Universo, grupo? Ha? Ako? Binibining Reyes. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba kumatok bago pumasok? Hindi mo ba nakikita na may pinag-uusapan kami ni Ginoong Jose? Ang 749 na ay sabay-sabay na sinisure ng mahigit 100 kumpanya. Kung magpapatuloy ito, ang pagpapahalaga sa merkado ng Silangan Universo ay tiyak na hindi na may iligtas. Mawawala ang hindi bababa sa 200 milyong dolyar. Ano? Anong ibig mong sabihin na hindi na ito may iligtas? Lahat ba ng tao sa Departamento ng Pamumuhunan sa pananalapi ay walang silbi? Isang manager mula sa Departamento ng Pamumuhunan at 2 leader ng team ay sinisante ninyong lahat. Ginoong Jose. Ha? Ginoong Jose, isa sa mga stock ng Silangan Universo ay kasalukuyang tina-target ng mahigit 100 kumpanya. Kritikal ang sitwasyon. Maaari po ba kayong makialam? Ako? Hindi. Oh. Ginoong Jose, alam kong sa inyong katayuan, hindi ninyo na dapat asikasuhin ang ganoong kaliit na bagay, ngunit napaka-urgent ng sitwasyon, kaya pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Ito. Pangunahin. Ginoong Jose, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, mag-aalok ang Silangan Universo ng 1 milyong dolyar bilang kabayaran. Magkano? 1 milyong dolyar? Ginoong Jose, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang mga patakaran. Lahat ay cash. Hindi ito matutunton ng bituin grupo. Kung gayon, susubukan ko. Teka. Anong problema, Ginoong Jose? Ang aking mga operasyon ay pawang top secret. Wala sa inyo ang pinapayagang pumasok para sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya kung hawakan ito ng mag-isa. Narinig ninyo ba yan? Walang pinapayagang pumasok sa silid na ito. Opo. Sinabi ko na sa inyo, ang dakilang siya ay may maraming talento, kaya ano kung sinisante natin ang mga walang silbing taong iyon, kaya ni Ginoong Jose nalutasin ang maliit na problemang tulad nito, ng mag-isa. Kumusta na ang sitwasyon ngayon? Wala na ang mga malalaking manlalaro, 2 o 3 na lang ang natitira. Halos naubos na natin ang lahat ng bahagi. Ngayon, turno na natin na pagsamahin ang supply. Ilang red chip stock pa ang natitira sa atin. 6,888, 5 milyong bahagi bawat isa, sa humigit kumulang 8 dolyar. 600 brilliant real estate. 888 soaring education. 8 dolyar ay hinog na. Ibenta lahat ng ito kung gaano karami ang mayroon kayo. Para sa 749, ibenta lahat sa 4, 5 at 6 na dolyar. Ngayon, all in tayo. Wala na sila, wala na. Ilang retail investor na lang ang natitira. Tumatakbo pa rin. Oras na ng pagsasara, 9 na piso. Ang 749 na ay umakyat sa 9 na piso. Ngayon, batay lang sa 749. Ang halaga sa merkado ng Silangan Universo ay tumaas ng 100 milyong piso. Leader Jose, nagsimula pa lang ang anak ko sa high school. Lahat ay may bayad, kung hindi dahil sa inyo. Leader Jose, salamat po. Leader Zhang, Leader Miguel, salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Leader Jose, Leader Zhang. Hi. Ano ito? Dati ako, sa Bituin Grupo. Dito lang ako napunta matapos magkamali doon. Kung alam kong mag-trade, bakit pa ako mag-i-interview dito? Umakyat. Paano ito umakyat ng pusa? Lintik, swerte lang talaga ako. Nakatadhana akong makakuha ng 1 milyong piso ng libre. Ginoong Jose, umakyat. Ang presyo ng stock ng Silangan Universo ay tumaas ng 100 milyong piso. Magaling. Kung gayon ang pera ko. Sige. Ginoong Jose, bilang presidente ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Grupo, ano ang inyong pagpapahalaga sa Silangan Universo? Isang salita nyo lang. Hindi ko alam kung matutulungan nyo kami. Hindi pala nakapagtataka na. Napakabait ng babaeng ito sa akin. Akala niya pala ako ang presidente ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin. Hindi ko ito matatanggap kung malaman ito ng Bituin Grupo. Tapos na ako. Binibining Reyes. Sa totoo lang, hindi ako. Ginoong Jose, huwag po kayong magmadaling tumanggi. Basta't handa kayong tulungan ako sa pabor na ito, ang 5% ng mga bahagi ng Silangan Universo ay i-convert ko sa pera at ililipat sa inyo. Hindi. Ang 5% ay hindi gaano kalaki kung malaman ito ng Bituin Grupo. Malaking gulo ito. Ginoong Jose, alam kong ang 100 milyong piso para sa inyo ay medyo maliit nga, ngunit kapag nakuha na ng Bituin ang Silangan Universo, magiging magkatrabaho tayo. Magkano ang sinabi mo? 100 milyon.
Opo, medyo maliit nga. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng 10%. 200 milyong piso. Ito na ang aking lubos na limitasyon. 200 milyon. Kung kukunin ko ang 200 milyong ito, sa pinakamasamang kaso, tatakas ako sa bansa. Tulungan? Walang problema. Salamat po, Ginoong Jose. Hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat. Ito ang pinuno ng pamumuhunan ng Bituin Consortium, Ginoong Jose. Kumusta po, Ginoong Jose? Hayaan ninyong ibalita ko sa lahat ang magandang balita. Lubos na nasisiyahan si Ginoong Jose sa ating Silangan Universo Grupo. Lubos na nasisiyahan. Kapag nakuha na ng Bituin Consortium ang ating Silangan Universo Grupo, ang sahod ng bawat isa ay tataas ng 10%. Pasalamatan natin si Ginoong Jose. Siya ang presidente ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Korporasyon. Siya nga, kung gayon, sino ako? Bakit hindi pa kayo umaalis? Kayong tatlo. Hoy, babae, tinulungan lang namin ang market value ng Silangan Universo na tumaas ng 100 milyong piso. Hindi ka man lang makapagpasalamat kaya tinitingnan ninyo ang stock ng kumpanya. Matapos itong tumaas, gusto ninyo kaming lokohin ulit. Sayang, kakausap ko lang kay Isabel mismo para lutusin ang krisis. Ang stock ng kumpanya ay nagpapatatag na at wala itong kinalaman sa inyong tatlo. Kahit kaunti. Anong Isabel? Lily Reyes, ano ang pinagsasabi mo? Siya ang ulo ng pamumuhunan ng Bituin Group, si Isabel. Kayong tatlo. Hindi man lang kayo karapat-dapat magdala ng sapatos niya. Isabel, nakilala na natin ang tunay. Siya ang tunay na. Presidente. Binibining Reyes, ako ang bagong hinirang na presidente ng pamumuhunan. Ng Bituin Group, anong biro? Kakatanggal ko lang sa iyo kahapon at ngayon, ikaw na ang presidente ng pamumuhunan. Ng Bituin Grupo, hindi lang ako, ang presidente ng pamumuhunan ng Bituin Grupo, kundi ngayon, ang insidente ng 740 ay nalutas din. Ng aking sarili. Binibining Reyes, maniwala ka sa akin. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo ng 100%. Kung hindi ka nakialam ngayon, Matagal na sana kaming napahama. Binibining Reyes, pinapaalalahanan kita na huwag kang magpaloko sa mga may masamang hangarin. Sa tingin ko, kayo ang mga manloloko. Naglakas loob na magpanggap. na mula sa Bituin Grupo. Sinabi ko na sa'yo, ako ay mula sa Bituin Group, wala akong panahon makipagtalo sa iyo. Pala Basil sila. Binibining Reyes, nasa akin ang numero ng HR ng Bituin Grupo. Gusto mo bang tumawag at magtanong? Sige, nakikita kong hindi kayo susuko hanggat hindi kayo bumabagsak. Kumusta? Ito ba ang departamento ng HR ng Bituin Sining Consortium? Opo, ito nga. Gusto ko lang po sanang i-verify. Si Isabel ba ay empleyado ng inyong kumpanya? Nakatanggap nga po ang Bituin Sini ng resume ni Isabel, ngunit personal na ipinagbawal ni Ginoong Xiao na makipag-ugnayan pa kami kay Isabel. Narinig mo ba yan? Hindi lang ang Silangan Ilog ang ayaw sa iyo, pati ang HR ng Bituin Sini ay ilalagay ka sa blacklist. Personal na nagbigay ng utos. Ang chairman ng Bituin Sini, wala silang kagustuhan. Tanggapin ka. Isabel, na-booking na tayo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, ang isang parasito na nag-aaksaya lang ng oras sa kumpanya ay si Santehin at hindi makakahanap ng trabaho. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawagan ko ang pulis. Lily Reyes, huwag kang magpaloko. Ako, Isabel, na-booking na tayo. Tara na. Isabel, huwag mo nang palalain. Tara na. Umalis ka. sana hindi mo ito pagsisihan. Tara na. Halika na. Uminom. Mag-enjoy tayo. Hoy, tingnan mo ang mga mukha ng Silangan Universo. May lakas pa rin sila ng loob. Natanggalin kami, mga kapatid. Kaming tatlo. Sinasabi ko sa inyo, ang pamumuhunan sa stock na ito ay nakasalalay pa rin kay Isabel. Sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Tulungan ng Silangan Universo na gawing tubo ang mga Luigi. Kung hindi dahil sa amin at sa interbensyon ni Isabel, hindi makakalagpas ang Silangan Universo sa balakid na ito ngayon. Hindi sila makakalagpas. Sa ganoong kakilakilabot na sitwasyon, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Tulungan ng Silangan Universo na gawing tubo ang mga Luigi. Kung hindi dahil sa amin at sa interbensyon ni Isabel, hindi makakalagpas ang Silangan Universo sa balakid na ito ngayon. Hindi sila makakalagpas. Hindi. Salamat sa inyong mga kapatid na nagtatrabaho ng sama-sama. Isabel, masyado ka na namang mapagpakumbaba. Kami, mga kapatid, ay nagsasabi lang ng totoo sa buong mundo ng pamumuhunan. Ang makapagligtas ng ganoong kalaking merkado at puwersahang iligtas ito. Bukod sa iyo, Isabel, sino pa ang makakagawa niyan? Isabel, ikaw ang pinakamahusay. Mag-toast tayo. Mga kapatid, dinala ko kayo pabalik ngayon, umaasa na, makaganti tayo.
Pero sa huli, ako pa ang nakasama sa inyo at pinalayas tayo. Kayo ba ay? Hoy, kapatid. Kung ganyan ang sasabihin mo, parang hindi mo kami itinuturing ni Miguel na mga kapatid. Kapatid, sasabihin ko sa iyo ito. Ang stock trading na ito ay isang bagay na ako, si Daniel, ay mahal ang aking karera. Akala ko, wala nang magiging ibang pagkakataon para kontrolin ang stock trading, pero hindi ko inasahan na darating ang pagkakataong ito ngayon. Ha ha ha. Kahit na nagpanggap tayo bilang presidente ng Bituin Korporasyon at nahuli tayo at pinaalis nila tayo, hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Nabusog na kami. Nabusog. Ha ha ha. Isabel, kung kaya mong pamunuan kami, mga kapatid, sa mundo ng trabaho at pamumuhunan, lubos na kaming masisiyahan. Isabel, kung kaya mong pamunuan kami, mga kapatid, sa mundo ng trabaho at pamumuhunan, lubos na kaming masisiyahan. Hoy, Miguel, gusto mo pa bang umuwi? Mahal, hindi ko ba nasabi sa'yo? Ngayong gabi, kasama ko ang boss, na umiinom. Medyo late ako makakauwi. Kung kumikita ka lang sana ng pera. Hindi ako magsasalita kahit lumabas ka para kumain. Pero nitong mga nakaraang araw, magkano lang ang naipadala mo dito sa bahay? 70 piso lang. Hindi pa nga sapat para sa tuition ng anak natin kung hindi makapasok ang anak natin sa magandang middle school. Kaya mo bang panagutan yan? Mula nang matanggal ako sa Silangan Universo, hindi na kasing taas ng dati ang sahod ko. Sobrang pinipilit ako ng asawa ko. Isabel, sigurado akong minamaliit mo ako. Miguel, kung ako ang tatanungin mo, wala ka lang talagang pwesto sa pamilya mo. Tingnan mo ako, ang kapatid mo, ang tagal ko nang nasa labas, ang asawa at mga anak ko. Maglakas loob ba akong magsalita? Hindi katulad ko. Ay, tumatawag ang asawa ko. Hello, mahal. Lumakas na ang pakpak mo, ha? Paano mo nagawang ibaba ang tawag ko? Hoy, mahal. Umiinom ako kasama si Isabel at sila. Kung ganyan ang gagawin mo, paano naman ang dignidad ko? Sige, babalik na ako agad. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa utang sa bahay, makakahanap ako ng paraan para malutas yan. May lakas ka ng loob na tawanan ako? Hindi ba pareho lang tayo ng sitwasyon? Kung sana lang kami ay tunay na mula sa Bituin Grupo at nagtatrabaho sa opisina ng presidente, hindi sana tayo nandito ngayon na umiinom mag-isa, di ba? Sino ang nagsabing peke tayo? Bukas, dadalhin ko kayo para magsimulang magtrabaho sa Bituin Grupo. Hindi. Isabel, saan mo ba talaga kami dadalhin? Saan tayo pupunta? Hindi naman siguro. Sa Silangan Universo Grupo ulit, di ba? Na Bulgar na tayo. Minsan, kung pupunta tayo ulit doon, baka talagang habulin tayo ng babaeng yun. Oo, Isabel, mukhang mapagtanim ng sama ng loob. Ang batang babaeng yun, sigurado ako, galit na siya sa atin ngayon. Huwag na kayong mag-isip ng sobra. Sumunod kayo sa akin. Isabel, huwag kang magalit. Si Lily Reyes, ano ba ang alam niya sa pamumuhunan? Wala siyang alam. May ideya ba siya? Wala ni isa. Hindi tayo dapat magalit sa isang batang babae, tulad ni Lily Reyes. Hoy, Isabel. Sa totoo lang, hindi na natin kailangan kalabanin si Lily Reyes. Isipin mo ang asawa at mga anak mo. Siya ang tagapagmana ng Silangan Universo Grupo. Tayo ay mga mabababang manggagawa na lang ngayon. Paano natin siya lalabanan? Sino ang nagsabi niya? Dahil lang umalis tayo sa Silangan Universo Grupo, hindi ibig sabihin na tayo ang pinakamababang manggagawa sa lipunan. Sabi na nila, kung may nagsasara, may nagbubukas. Anong ibig mong sabihin? Hoy, Isabel. Bakit tayo nasa konglomerado ng Abot Tanaw? Hindi. Saan ka pupunta? Isabel, tumigil ka sa pagsasalita. Masama akong marinig ka ni Alex Lee. Paano kung marinig niya ako? Ito ang teritoryo ko. Halika, sumunod ka sa loob. Isabel, huwag kang magpadalos-dalos. Tama, Isabel, hindi natin sila kayang labanan ngayon. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa gulo dahil lang sa isang sandali ng pagkadalo-dalos. Ano ba ang pinag-uusapan mong dalawa? Hindi ko pa ba nasasabi sa inyo? Opisyal na ako. Sumali sa konglomerado ng Abot Tanaw. Ako, si Isabel Reyes, ang bagong presidente ng konglomerado ng Abot Tanaw. Sa loob ng ilang araw, ang opisyal na liham ng paghiram ay ipopost sa opisyal na website ng konglomerado ng Abot Tanaw. Isabel, masyado ka bang na-stress nitong mga nakaraang araw? Nahihirapan ka pa rin bang tanggapin ito? Nahihirapan ka pa rin bang tanggapin ito? Sa tingin ko nga. Medyo lakasan nyo ang inyong boses. Kumusta, Presidente Isabel? Siguradong mga aktor sila.
Anong mga aktor? Sino ang maglalakas loob na pumunta sa Tianxing Group sa ibaba ng gusali para mag-perform? Hindi ba sila natatakot na maakwat? Hindi mga aktor. Hindi mga aktor. Kaya, Kuya Jose, hindi ka nagbibiro sa amin, di ba? Hindi ako nagbibiro. At hindi kita nilinlang. Bakit naman kita loloko? CJ, pasok ba kayo o hindi? Kung hindi kayo papasok, mauuna na akong umalis. Sige, pasok na tayo. Parating na, parating na, parating na, parating na. Wow, Kuya Jose. Ito pala ang Tianxing Group. Kuya Jose, baka dapat magpalit tayo ng damit bago bumalik, ha? Oo, oo, oo. Bumalik kayo, bumalik kayo, bumalik kayo. Hindi ko ba sinabi sa inyo, ako na ngayon, ang bagong presidente ng Tianxing Group. Mula ngayon, kayo ay mapupunta sa opisina ng presidente ng Investment Department. Huwag nyo nang banggitin na suot nyo ang mga damit na ito ngayon. Ito ang isusuot nyo kung gusto nyong manamit ng mapangaki. Walang pakialam ang sinuman. Pala, mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo ng maaga. Pagkatapos ng lahat, bago kayo sa kumpanya, at wala pa kayong naiamba. Kaya, ang inyong pansamantalang taunang sahod ay 1 milyon. Isa 0 dyan, hanggang 5 yen, 2 araw na pahinga bawat linggo. Nagbibigay ang kumpanya ng sasakyan. Kung okay yan, sundan nyo ako para makumpleto ang onboarding. Nananaginip ba ako? Bilasan mo, tulungan mo akong tumayo. Bro, ikaw ang tunay kong kapatid. Ha ha ha. Wow. Jose, ito siguro ay mga gamit ni Emperor Qianlong, tama? Kung titingnan ng tekstura, mukhang. Hindi ko rin alam. Baka sa tatay niya. Alam ko to. Water lilies ni Van Gogh. Si Monet yun. Hahaha. Tama, tama, tama. Monet, Monet. Naniniwala ka na sa akin, di ba? Bro, hindi kita niloko. Naniniwala kami sa'yo. Lubos kaming naniniwala sa'yo. Nako. Miguel, sa sandaling ito, bakit ka nagbubuntong hininga? Kung alam ko lang na si Jose ay bilyonaryo, yung barbecue kagabi, hindi sana ako nagmadaling magbayad. Hahaha, umalis ka nga. Jose, ikaw na ngayon ang pinuno ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Grupo. Paano naman ang Silangan Universo Grupo? Makikipagtulungan pa ba tayo? Makikipagtulungan? Anong kooperasyon? Noong una, ang Silangan Universo, ang dating chairman, ang nagmakaawa kay Jose na sumali. Ngayon, isang batang babae, kakabalik lang galing abroad, walang alam, at tinanggal kami, bigla na lang. Anong investment ang pinag-uusapan natin? Pangarap. Pero seryoso, ang Silangan Universo Grupo mismo, ay napakalaki pa rin ng halaga. Ang problema lang, kung si Yulili ang patuloy na mamamahala, patuloy niya itong mamamahala. Malamang na bumaba ang halaga. Kahit ang halaga ng Silangan Universo Grupo ay bababa rin. Sa puntong iyon, maaari itong maging isang pabigat. Gayunpaman, kung si Chairman Yu Lai ay personal na babalik para mamun sa Silangan Universo, ang Silangan Universo ay magiging halaga pa rin para sa pamumuhunan. Pagkatapos ng lahat, siya ay may kakayahan. Chairman Yu ay talagang isang may kakayahang tao bilang isang partner. Hindi siya masama, pero si Yulili pa rin ang namamahala sa kumpanya. Kailan si Chairman Yu makakabalik? Hindi naman sa hindi siya makakabalik. Siguradong babalik siya. Kaya ano sa tingin mo, Jose? Dapat magpatuloy pa rin ang kooperasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo mag-invest. Diretsyo na nating bibilhin. Hello. Ginoong Jose, ang kasunduan sa kooperasyon ay handa na. Nasa ibaba ako ng Apex ngayon. Aakyat ako para makita ka. Ano? Tapos na lahat. Bakit siya nasa ibaba? Kung matuklasan siya, tapos na ang buhay ko. Ano? Ang stock market ng Silangan Universo Grupo ay ganap na bumagsak. Bagaman pansamantala itong naging matatag, ito pa rin ay parang isang ticking time bomb. Handang sumabog anumang oras. Lily Reyes, dahil ginagamit niya tayo, 3 para gawing halimbawa, bibigyan ko siya ng malaking regalo habang bumabagsak ang kanyang stock market at abala siya, direkta natin kukunin ang Silangan Universo Grupo sa pinakamababang presyo. Ngayong isa na akong empleyado ng isang malaking conglomerate, medyo kinakabahan ako. Ako rin, natatakot lang ako na hindi ako gagaling at mapapahiya ang kumpanya. Ano ang dapat ikabahala? Kasama ko kayong lahat sa buong panahong ito. Ano, hindi ba kayo naniniwala sa inyong sarili? O minamaliit nyo ba? Jose, paano namin kayo mamaliitin? Tama. Nararamdaman lang namin na kinakabahan kami dahil kailangan makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kinakabahan ha?
Ngayong gabi, mayroong Global Investment Conference. Sa oras na yon, ang mga investor mula sa buong mundo, at ang mga maimpluwensyang tao ay naroon lahat. Obserbahan lang at makipagkwentuhan pa, at natural kang magkakaroon ng karanasan. Investment Conference? Narinig ko, ang Global Investment Conference ngayong taon ay in-host ng aming Apex Group. Kami ang nag-host nito. At ang Diyos ng pamumuhunan, na nagretiro maraming taon na ang nakalipas, ay lilito din sa gala kung makikilala natin ang Diyos ng pamumuhunan na ito at makakuha ng ilang gabay. Baka, maaari rin tayong maging kasing galing ni Rick. Oh, masyado kang optimistiko. Para sa isang gala ng ganitong kalibre, sa tingin mo makakapasok tayo? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan dahil binanggit ko ito. Ibig sabihin ay inasikaso ko na ito. Sumunod ka lang sa akin kapag dumating ang oras. Mabuhay si Jose. Hello. Ginoong Thorn, si Clara Evans, CEO ng Donggayo Group, ay nandito para makipagkita sa iyo. Clara Evans? Nako. Hihingi na siya ng tulong sa atin. Hindi ba siya matigas dati? Bakit hindi na siya matigas ngayon? Ang demo niyang iyon, noong araw, sa ibaba ng Donggayo. Siya, ay labis kang inalipusta. Nagbabanta na ay blacklist tayo. Ngayong, sa wakas ay nabago na natin ang sitwasyon. Tulad ng mga pinalayang alipin na kumakanta, papayagan na lang ba natin siyang makalusot? Hindi ba yun masyadong madali para sa kanya? Exact. CJ, hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko lang sa'yo? Pataas mo siya. At maaari mo ring sabihin sa kanya tungkol sa pagkuha ng Dongyu Group. Marquez, maaari natin siyang patasin, pero hindi natin siya mapapapasok ng ganoon kadali. Tandaan mo sa ibaba ng Donggayo, siya ay labis kang inalipusta. Nagbabanta na ay blacklist tayo. Ngayong, sa wakas ay nabago na natin ang sitwasyon. Tulad ng mga pinalayang alipin na kumakanta, papayagan na lang ba natin siyang makalusot? Hindi ba yun masyadong madali para sa kanya? Exact, nagsikap kami ng husto sa Donggayo sa loob ng 10 taon. At pagkatapos siya, bumalik mula sa ibang bansa, walang ginawa, sinabi bawasan ng gastos, at tinanggal kaming tatlo. Ngayon naman ang kanyang pagkakataon. Hindi natin basta mapapabayaan siyang makalusot. Tama. Kung paano niya tayo tinrato, ay ganoon din natin siya tratuhin. May katuturan yan. Gayunpaman, Chairman Uwire. Pagkatapos ng lahat, tinulungan niya ako. At ang Silangan Universo Grupo ay ang aking pinaghirapan. Maaaring nagkamali si Lily Reyes. Ngunit hindi dapat masira ang Silangan Universo Grupo. Para sa alaala ng dating chairman. Alaala, gayunpaman, kapag dumating ang panahon, maaari kang magpakita, marahil. Ang presyo ay maaaring mas mababa pa. Sige, kayo na. Magpakatatag kayo. Maghanda na sa lubungin ang ating dating boss. Naku po, halos hindi ko maisip. Ang babaeng personal na. Nagpaalis sa atin. Malapit na siyang pumasok sa pintong iyon. At pagkatapos, kapag nakita niya tayong tatlo, ano ang magiging ekspresyon niya? Ha. Nagsisimula na akong tumawa. Ang ipinapakita sa mga TV drama ay hindi kasing kasiya siya nito. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. CJ, maaari kayong magsaya. Iiwan ko iyan sa inyo. Ngunit, linawin ko muna. Huwag kayong lalampas. Pagkatapos ng lahat, ang ating layunin ay makuha ang Silangan Universo Grupo. Tungkol sa presyo, huwag mag-atubiling ibaba ito hanggat siya ang may kagagawa nito. Nakuha. Binibining Evans, maligayang pagdating sa aking opisina. Walang tao. Talagang walang tao dito. Tulong ng langit ang gumagabay sa akin. Ethan Miller, ha. Gaya ng inaasahan sa CEO ng Apex Group, ang opisina ng aking grupo. Napakaganda. Kapag nakuha ko ang perang ibibigay ng Donggayo, ang perang iyon, pupunta ako sa ibang bansa at bibili ng bilya na mas malaki pa kaysa dito. Sa huli, hindi ko kasalanan. Pupunta lang ako sa Donggayo para mag-apply ng trabaho at pero iginiit ni Clara na ako ay ang CEO ng Apex Group. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Matanda na ako. Kailangan kong isipin ang aking kinabukasan. Pag-isipan mo, kung makakakuha lang ako ng pera para sa pagre-retiro, ano ang gagawin ko mamaya? Sa pagkakataong ito lang, kung kikita ako ng 300 milyon, titigil na ako. Oh, Clara, huwag mo akong sisihin. Lahat ito ay dahil sa desperasyon. Hayes, kung may dapat kang sisihin, ito ay dahil masyado kang hanggal. Binibining Evans, maupo ka. Ikaw,
Nasaan si Clara Evans? Ginoong Miller, sinabi ni MS, Xiao na mayroon siyang para sa iyo. Pumunta ka sa kanyang opisina. Clara Evans, malamang matatagalan siya dahil tinatawag ako ni Ernest Xiao. Uunahin ko munang makipagkita sa kanya. Napala, maaari mo ba akong tulungan? Nakausap ko na, ang AR Department. Ang dalawa kong kapatid ay bago dito at hindi pamilyar sa lugar. Maaari mo bang samahan sila para makumpleto ang kanilang onboarding mamaya? Sige, Salamat. dito, mga ginoo. Kaya totoo pala. Siya ang CEO ng Apex Group, ang pinuno ng investment department na wala ang aking mga hinala. Binibining Evans, sa tingin ko alam mo, kakaumpisa ko pa lang, at marami akong ginagawa. Kaya, sa susunod na, bumisita ka sa akin, pakisabi muna ng maaga, para makapaghanda ako. Ang bigla mong pagdating, ay makakamatay sa akin. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Miller. Naisip ko lang tungkol sa kasunduan sa kooperasyon at kung mas matagal tayong maghintay, mas mabuti na ayusin na ito agad. Narito ang kasunduan na inihanda ko para sa iyo, pakitingnan mo. Ang Global Investment Gala. Ang Global Investment Conference Gala. Ano ang ibig sabihin ng imbitasyong ito? Hindi ba tayo nagkasundo na? Sa mga termino kahapon, ano ang ibig mong sabihin dito, Binibining Evans? Ganito po iyon, Ginoong Miller. Sa aking pagkakaintindi, ang Global Investment Conference ngayong taon, gala, ay pangungunahan ng ating Apex Group. Tayo ang mag-host. Bagaman ang Donggayo ay isasama sa Apex mamaya, kailangan pa rin nating kumuha ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Kaya, iniisip ko, kung makakakuha tayo ng imbitasyon, mas makikilala natin, mas marami pang mga investor. Pagkatapos ang Donggayo ay maaari ding kumita ng mas malak at hindi mapapahiya ang ating Apex Group. Hindi natin mapapahiya ang Apex Group. Sa tingin ko hindi yun kailangan. Sasabihin ko lang sa labas, na ang Donggayo ay bahagi ng Apex. Magkakaroon ng maraming mga investor na maghahanap sa'yo. Kaya, ang mga imbitasyong ito ay hindi naman talaga mahalaga. Iba iyon, Ginoong Miller. Ang pinakamahalaga sa pagkakataong ito ay ang Diyos ng pamumuhunan, si Maria, ay nandoon din sa gala na nag-aanunsyo ng kanyang pagbabalik. Kaya sa pagkakataong ito, ang LAC ay hindi pa nagagaya, at ang Tianxing ang organizer, Presidente Jose, tiyak na hindi ka magkakaroon ng oras para ipakilala kami isa-isa, kaya magna-network na lang kami, mas angkop iyon, sino ang nakakaalam, baka mamaya ay maaari pa nating makalapit kay Maria, at si Maria ang magbigay sa atin ng isang targeted plan. Binibining Yu, hindi ba't humihingi ka ng sobra? Masyadong malaki ang hinihingi mo. Una ang imbitasyon, tapos si Maria, isang targeted plan. Tinuturing mo ba akong parang balon ng kahilingan? Kung maglalagay ka ng kondisyon na ganito, sa tingin ko ang ating kooperasyon ay dapat nang matapos dito. Hoy, Presidente Jose, pakinggan mo ako. Hindi ba't ito rin ay para mapataas ang market value ng Dongyu? Pag-isipan mo, kung mas magiging mahalaga ang Dongyu, mas marami kang makukuha. Hindi ba? Bilang presidente ng investment department ng Bituin Consortium, ang maliit na bagay na ito para sa hindi ba't madali lang? Ang banquet ay ngayong gabi. Ang listahan ng imbitasyon ay tapos na, napagpasyahan. Saan ako pupunta ngayon? Para makakuha ka ng imbitasyon, ang Tianxing ang organizer. Sa iyong autoridad, hindi mo ba kayang ayusin? Ang punto ko ay, mahirap makipag-ugnayan sa online team. Kakaumpisa ko lang sa trabahong ito, at wala pa akong nagawa. Para sa Tianxing, kung maghahanap ako ng personal na pakinabang ngayon, at malaman ni Presidente Xiao, ano ang iisipin niya sa akin? Presidente Jose, huwag kang mag-alala. ipinapangako ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon, hanggat tinutulungan mo kami, sa bagay na ito, tungkol sa pera, hindi ko na kailangang maghintay para sa alokasyon ng Dongyu. Maaari ko itong ibigay sa iyo ng maaga. Ano sa tingin mo, kung patuloy akong tatanggi? Tiyak na si Yu Lily. Maghahinala sa akin, kalimutan na. Sasang-ayon muna ako, at hahanap ng paraan para makalabas dito mamaya. Paano kung talagang kumita ako? Hindi ba ako yayaman? Sa ganitong paraan, mukhang wala namang masama. Hindi naman ito nakakasama. Sige, pero ito na ang huling pagkakataon. Pasok. President Ana, hinahanap niyo po ba ako? Hinahanap ka? Hindi naman. Pero sinabi lang nila sa akin. Pero Maria, dahil nandito ka, perpektong oras ito. Mayroon akong gustong pag-usapan sa... Sige po. Umupo ka. Maria, bagamat sumali ka na ngayon sa Bituin Corporation, ang labas na mundo. Kamakailan, ang mga pandaigdigang oligarko sa pananalapi ay nakatutok sa mga kamakailang Olympic concept stocks. Sa pagkakataong ito, ang mga sponsor ng Olympic brand ay mahigit 500 na may pandaigdigang atensyon na umaabot sa 3 bilyong tao. Kabilang dito, ang capital chain ay umakyat na sa trilyon. Plano kong pumunta sa ibang bansa para tingnan ang sitwasyon doon. Maaaring matagal ako mawawala.
Ang capital pool para sa Olympic Concept Stocks ay napakalaki. President Ana, ang ating bituin korporasyon ay isang nangungunang domestic consortium at isa sa ilan na may kakayahan lumahok sa market operations. Kung hindi tayo makikialam, natatakot ako na ang pera ng ating mga domestic shareholder ay masisipsip ng mga dayuhang oligarko sa pananalapi. Sa puntong iyon, isa na namang pagbagsak ng stock market. Ito ang gusto ko pag-usapan sa iyo. Ang Olympic Concept Stock Capital ay napakalaki. Ang mga pamumuhunan ng mga shareholder ng ating bansa ay hindi mabilang. Bilang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan, bagamat dapat nating unahin ang ating sariling interes. Bilang sentro, ngunit dapat din nating pasalin ang isang tiyak na dami na pananagutang panlipunan upang protektahan ang interes ng ating mga domestic shareholder. Kaya napagdesisyonan ko na, ang planong ito sa pagtatanggol sa merkado ay ganap na ipagkakatiwala sa iyo, Maria, upang pamahalaan sa napakalaking halaga ng kapital. Ikaw lang ang makakagawa nito. President Ana, mayroon akong hindi pa nasasabi sa'yo. Alam mo ba kung bakit ako pumayag na pumunta sa bituin? Dahil naramdaman ko, iba ka sa mga kapitalista, naiintindihan mo ang mga nasa pinakamababang antas ng lipunan at ang kanilang hirap. Huwag kang mag-alala, President Ana. Para sa market defense na ibibigay ko ang 120% ng aking pagsisikap upang kumita ang bituin at kumita rin ang lahat ng shareholder ng ating bansa. Kung gayon, maghahanda na ako ngayon. Maria, maghintay ka. May isa pa. Ano yon? Ang iyong pagkakakilanlan bilang Diyos ng pamumuhunan ay nagretiro na sa loob ng 20 taon. 20 taon na ang lumipas. Ngayong ikaw ay muli bumabalik sa mundo ng pamumuhunan. Gusto kong pagbalik ko sa bansa, maghanda para sa isang press conference para ipahayag ang iyong pagbabalik. Ano ang iyong saloobin, Maria? Hindi na mamalayan, 20 taon na ang lumipas. Kung gayon, ipahayag natin ang pagbabalik. Gayunpaman, mayroon akong ideya. Hindi natin kailangan ng press conference. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, ang Global Investment Conference ay magiging napakaangkop dahil naging presidente ako ng Bituin Grupo. Presidente, may mga bulong-bulungan. Ngunit, walang nakakaalam kung sino ito. Ito ay isang magandang pagkakataon sa panahon ng investment conference na ito para ibunyag ang aking pagkakakilanlan. At saka, ipahayag ang aking pagkakatalaga sa konsorsyo ng Tianxing. Sa panahong iyon, itaas din ito ang stock ng Tianxing sa bagong taas. Maria, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Presidente Xiao, naintindihan ko. 20 taon na akong retirado. Pagkatapos umalis sa Dongyu, personal kang pumunta para tanumin. Talagang naantig ako. Bukod pa riyan, ako rin ay bahagi ng Bituin Grupo. Isang miyembro, ang paggawa ng mga bagay para sa Bituin. Hindi ba ito ang dapat kong gawin, Presidente Xiao? Huwag kang tumanggi. Dahil ganyan na nga, kung gayon ang iyong pangalan ay hindi masasayang. Pagbalik ko mula sa ibang bansa, ililipat ko ang 10% ng Bituin na shares sa iyong pangalan. Mula ngayon, ikaw na ang magiging partner ng Presidente Xiao, ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Ang aking pagtrato sa Bituin ay napakahusay na. Tungkol sa mga shares, hindi na kailangan yon. Hindi kita tinatanggihan, Maria. Dahil sa iyong mga kontribusyon sa kumpanya, inihiling ko rin sa iyo, Maria, na huwag tanggihan ang aking sinseridad. Ang mga shares na ito, pakisigurong tanggap. Dahil sinabi mo na yan, hindi ako tatanggi. Hayaan mong ang labanang ito para sa depensa ng merkado. Para sa Olympic Concept Stocks, ang maging unang laban na magmamarka ng aking pagbabalik bilang Diyos ng pamumuhunan. Kung gayon, inaasahan ko ang iyong mahuhusay na resulta, Maria. Sige, maghahanda na ako. Daniel, bumalik ka na? Gusto mo bang sumama sa akin para sa isang malaking bagay? Gaano kalaki ang malaki? Yung uri na $1 trilyon. Sasali ka ba? Sasali. Lahat, ang manipulasyon sa Olympic stocks. Determinadong gagawin ko ito. Lahat, bigyang pansin. Dapat nating paghandaan ang tiwala ni Presidente Xiao sa atin. Roger. Jose, ito ang unang beses na pinamumunuan ko ang isang team na may 5,000 tao para magsagawa ng stock market manipulation. Medyo kinakabahan ako. 30 bilyong pondo ay nasa ating mga kamay. Mga bagay na ganito ay madalas mangyayari. 10 minuto bago magbukas ang merkado. Lahat ng team, i-report ang inyong estado. Team A, I report. Team A, lahat normal. Team B, I report. Team B, lahat normal. Lahat ay sumusunod sa plano. I-report agad ang anumang issue. Roger. Sandali lang. Ano kaya ang iniisip ng pamangkin ko? Paano niya hinayaan ang isang tulad mo, na bagong sali lang sa kumpanya, at napakabata, na humawak ng ganito kalaking operasyon tulad ng Olympic stocks? Lumabas ka agad. Sino ka? Ito ang konsorsyo ng Tianxing. Direktor. Ako ay itinalaga ni Presidente Xiao para sa Olympic stock bilang pangunahing operator. Kung si Presidente Xiao ay hindi pa nagbigay ng iba pang tagubilin, natatakot akong hindi ako makakasunod. Seryoso kung kinukwestiyon ang iyong kakayahan. Kung may magkamali, ang ating Tianxing ay maaaring malugi ng higit sa 1 bilyon. Alam mo ba, ang 1 bilyon ay... Anong problema? Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Jose, huling 3 minuto. Malapit nang magbukas ang merkado. Sana ay maaari mo hindi maapektuhan ang aking... Ihanda ang ating koponan. Ano ang problema dito? Agad na kunin, upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi.
Sige. Mananatili ako rito upang makita kung ano ang kaya mong makamit. Kung may problema ang iyong operasyon, titigilan ko ito anumang oras. Maaari kang manatili rito, ngunit, ang merkado ng stock ay nagbabago sa isang iglap. Umaasa ako na pagdating ng panahon, hindi ka nagkakaroon ng masyadong maraming pagtutol. Huling minuto. 10 segundo. Koponan A, maghanda na ibaba ang presyo. Simula ng pagbili. Koponan A, natanggap. Koponan A1, lahat ay sumusunod sa plano. Koponan A2, maghanda na linisin ang merkado. Koponan ni, bantayan ang iyong oras ng pagpasok. Medyo maaga, ngunit hindi ito malaking problema. Manatiling matatag muna. Natanggap. Koponan B2, bumili kung ang presyo ay mas mababa sa 120. Natanggap. Ginoong Jose, may sumusunod sa atin. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Koponan A, patuloy na bumili. Jose, may sitwasyon ng koponan A. Bumababa ang stock, lagpas na ito sa saklaw ng plano A. Huwag kang magambala, patuloy na isagawa. Maaaring bumaba ito sa presyo ng pagbubukas. Ibenta agad. Ano ang hinihintay mo? Kung mayroong nagbebenta ng maramihan, maaaring magkaroon ng malaking pagbaba. Bumaba na ito sa presyo ng pagbubukas. Jose, bakit ka tulala? Ibenta mo ng mabilis. Kayo dalawa, pakinggan ninyo ang aking mga utos ngayon. Ibenta ang lahat. O tatanggalin ko kayo. O tatanggalin kita sa trabaho. Nagsasalita ako sa iyo. Naririnig mo ba ako? Ibenta mo na agad. Jose, ang Team B ay may abnormal na sitwasyon. Hindi may isasagawa ang Plan A. Hinihiling na ang buong team ay magsagawa ng Plan B. Aprobado. Isagawa. Magbigay pansin. Isagawa ang Plan B. Isinasagawa ang Plan B. Ang plano ng Team A at Plan B ay lumihis. Ang aming mga mamimili ay nagbebenta ng maramihan. Kung magpapatuloy ito, maaaring maabot ang pang-araw-araw na limitasyon sa pagbaba. Nakahanap na tayo ng katapat. Huwag kang magambala, patuloy na isagawa. Natanggap. Team A, patuloy na isagawa ayon sa plano. Nabaliw ka na ba? Lahat ng iba ay nagbebenta na ngayon. At bumibili ka pa rin? Huwag magmadali. Kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung malugi ang Tianxing, hindi kita titigilan. Siguradong gagawin kitang mapapalis. Hindi, bigyang pansin. Kapag ang presyo ay nasa 75, magbenta ng 30%. Natanggap. 30% lang ang naibenta mo? Ano ang silbi niyan? Sinabi ko sa iyong ibenta lahat. Ibenta lahat. Narinig mo ba ako? Hindi, isagawa ang plan mo. Paurara rin ang kabilang partido. Natanggap. B2 team, bilhin lahat. Natanggap. Baliw. Talaga kang baliw. Kung bababa pa ito, lahat tayo ay mabibihag. Isabel, pakinggan mo ako. Itigil mo na agad. Ngayon, ako na ang bahala dito. Ang stock market ay nagbabago sa isang igla. Lahat ito ay tungkol sa kalikasan ng tao. Kung magpapalit tayo ngayon, mawawala ang lahat. Jose, bumaba na ito sa 70. Naabot na nito ang mahalagang entry point para sa Plan B. Timi at bilhin lahat. Natanggap. Itigil mo yan. Lahat ng pondo ay na-invest na. Director Xiao, pinapayuhan kitang manatiling kalmado sa ngayon. Ang stock market ay nagbabago sa isang igla. Kung tataas man ito o hihinto ngayon, kung may anumang problema na lumitaw, ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Una, pag-isipan mo, ang responsibilidad na ito. Kaya mo bang pasanip? CJ, tingnan natin kung paano mo pataasin ito, ang responsibilidad na ito. CJ, Sige. Tingnan natin kung paano mo patasin ito. Jose, nagsisimula ng tumaas. May nagmamanipula ng merkado. Maaaring nahulog tayo sa patibok. 10 minuto na lang ang natitira bago magsara ang merkado. Sa pagkakataong ito, malulugi tayo ng hindi bababasa. $2 bilyong. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito sa amin. Ginoong Isabel, ang Team B ay hindi makatayo ng matatag. Ang presyo ng stock ay patuloy na bumababa. Ginoong Isabel, sa panig ng Team A, maaari itong bumagsak anumang oras. Jose, ang iyong operasyong basura para sa bituing grupo ay marahil ang pinakamalala na nakita ko sa aking karera. lahat, maaari kayong magpahinga ng maaga. Hintayin natin magsara ang merkado. Sumusuko ka na ba? Hindi ka lang nabigo sa trading, kundi basura ka mismo. Sumusuko ng ganoon kadali, bago ang huling sandali, ikaw ay walang pananagutan. Sa buong bituin grupo, walang pananagutan. Alam mo ba yan? Ginoong Xiao, baka hindi mo kilala si Jose kung sasabihin niya sa amin na magpahinga ng maaga. Kung gayon sa pagkakataong ito, siguradong sigurado ito. Patuloy na bumababa ang stock ngayon. Marami na tayong nawalang pera. At sinasabi mo pa rin na sigurado ito, maghintay ka lang. Ibubunyag ko ang iyong operasyon sa trading, sa buong industriya, at ay blacklist kayong lahat. Huwag ka munang mag-alala. Bagaman ang aming operasyon ay tapos na, ang operasyon ng iba ay hindi pa tapos. Hayaan munang lumipad ang mga bala. Dahil sa sitwasyong ito, tiyak na patuloy itong bababa, tiyak na mawawala ang lahat. Ako, si Ginoong Xiao, ay nasa industriyang ito. Sa napakaraming taon, mas marami na akong nakita kaysa sa kaya mong isipin. Marahil, mas gusto mo lang ang matatapang na lasa. Ano ang sinabi mo? Paumanhin. Wala akong sinabi. Tumaas na, 80, 85, 75, 105.
Nalampasan na nito ang presyo ng pagbubukas. Anong nangyayari? May 10 minuto na lang bago magsara. Ang huling 10 minuto, malapit na ang seremonya ng parangal. Basta't manalo tayo ng gintong medalya o pilak na medalya, ang stock ay tiyak na tataas. Ang problema lang sa pagitan nito, kailangan nating makipaglaban ng talino sa ibang mga kumpanya. Hindi ko inaasahan na sila ay mahina. Sa ganito, hindi tayo kakita ng malaki, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Makukuha natin ang gintong medalya. May 3 minuto pa bago magsara. Wow! Patuloy itong tumataas. At mas mabilis pa itong tumataas. Isabel, henyo ka. 105, 107. Mga pangunahing operasyon na. Manatiling kalmado. May 1 minuto na lang. Isabel, ngayon, kumita na tayo ng mahigit 5 bilyong dolyar. Ito ang pinakakahangahangang trade na nakita ko. Sarado na. Kumita tayo ng netong 6.7 bilyon. Oh, ha ha ha. Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Isabel, Sige, haha. Director Xiao, kung tama ang aking pagkaalala ng Between Consortium, ang pinakakumikitang trade ay 2 bilyong dolyar lang. Tama, Director Xiao. Sige. Ang tunay na magagaling na mamumuhunan ay hindi lang para sa sarili nila ang kinikita. Kailangan din nilang magdala ng tubo sa lahat ng shareholders. Sa ganitong paraan, maaari nilang itulak ang buong pag-unlad ng ekonomiya ng Grecia ngayong gabi. Sa Global Investment Conference, ibabahagi ko ang aking mga saloobin. Kapag dumating ang oras na yon, kailangan mong dumalo. ang laki ng pangitain ni Isabel. Mula ngayon, susundan namin si Isabel. Ano man ang sabihin mo, gagawin namin. Una, kailangan naming pasalamatan si Director Xiao sa pagbibigay sa amin ng ganito kalaking plataforma. Kung hindi namin magagawa ang aming mga pangarap at ambisyon. Kaya, kailangan naming magsikap para masuklian ang kabutihan at pagkilala ni Director Xiao. Ngayon, pinapanta ko ang lahat dahil mayroong pag-uusapan natin. Sa loob lamang ng isang araw, Jose, pinangunahan niya ang kanyang koponan para magdala ng kita sa Tianxi na tubo na 6 na bilyon at 700 milyong dolyar na bumubuo ng 73% ng kita ngayong buwan. Ganito kalaki? Paano niya nagawa yon? Tahimik. Ang pagganap na ito ay talagang kahanga-hanga. Umasa siya sa ating Tianjin Consortium para makamit ito. Sa madaling salita, kung wala tayong Tianjin Consortium, hindi magkakaroon ng ngayong araw na, Jose, ngayon. Marami sa ating mga senior executive, kasama ang mga retail shareholder. Lahat ay itinuturing si Jose bilang isang Diyos. Nagkaroon ito ng napakalaking negatibong epekto sa buong workplace ecosystem ng Tianjin. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala. Tama. Ang Olympic Stock Project ni Jose ay nangailangan ng malaking puhunan mula sa Tianjin. Ang mga pondo na ininvest ng Tianjin ay napakalaki na kung ginamit natin ang sarili nating koponan. Kaya rin nating maabot ang mga numerong ito. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng ating Tianjin Consortium, kalusugan, at ang pagpapaunlad na napapanatili, kailangan nating magpalaki pa ng ilang mga star manager at ang mga stock elite. Sa ganitong paraan, hindi natin magiging lahat ng resources ay nakatuon lamang kay Jose. Nagpasya na ako na magpatupad ng de-Joseification policy. Ngayon, bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang mga sumasang-ayon, mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Tapos na ang pulong. Agad akong magsisimula ng live stream para ipaliwanag ang sitwasyon sa mga retail investor. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Ang aming Apex Group ay isang napakalakas na investment company. Lubos kaming nagpapasalamat kay Ethan Miller at sa mga kita na naidulot niya sa kumpanya. Ang aming kumpanya ay iba pang product managers ay masisipag din. Palagi akong naniniwala na ang tagumpay ng isang tao ay dahil mayroong malakas na koponan sa likod nila, hindi lamang ang kanilang individual na pagsisikap. Ethan Miller, sa mga nakaraang proyekto, naging mayabang at mapilit siya, hindi nakikinig sa opinyon ng iba. Ang ganitong kalagayan ay madaling magdulot ng maling paghusga sa stock market na magdudulot ng pagkalugi para sa mga shareholder. At sa Apex Group, sa makatuwid, nagpasya ang kumpanya na bigyan si Jose ng leave of absence para sa adjustment. Kasabay nito, magpapakilala tayo ng mas may kakayahang product managers para ipagpatuloy ang pagbibigay sa lahat ng mas magandang serbisyo. Ang laki ng bibig mo.
Kung wala si Ethan Miller, malulugi ng malaki ang Apex. Sa Olympic Project, ang Apex Group ay tunay na isang pangunahing halimbawa ng pagkasira ng tulay. Maliban kay Jose, wala kaming pinagkakatiwalaan. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pumalit sa trabaho ni Jose. Ang inyong Apex Group ay hindi makakahanap ng katulad niya. Mukhang masama si Director Shop. Ito ay lantaran na pagbubukod. Ano ang nangyayari? Ang iyong live stream ay nai-report ng maraming tao na humantong sa pagkabanit. Ang iyong live stream ay nai-report ng maraming tao na humantong sa pagkabanito. Mahigit 500 katao ang nanood ng iyong live stream. Nakakuha ka ng mahigit 1,300 mga mapanuring mensahe mula sa iyo nang hindi bababa sa 2 beses. Mga hanggal. Ang replay bit ng live stream na ito ay tiyak na may post online. Sa panahong iyon, maaari itong magdulot ng mas malaking kaguluhan. Kahit mag-trending pa, ito ay magkakaroon ng napakaseryosong negatibong epekto sa Apex Group. Tingnan mo. Ginawa nilang video na pagwasak ng telepono mo, isang meme. Nagsasabayan pa sila para makita kung sino ang makakapag-edit ng pagwasak mo ng telepono ng mas maraming beses sa loob ng 10 segundo. Lahat online ay kinokondena ka. Sinasabing hindi nila tatanggapin ang pagtanggal ng Apex Group kay Ethan Miller. Ano ang nangyayari? Lahat ng Hong Kong stocks ng Apex ay biglang bumagsak malapit sa pagsasara. Director Xiao. Ito ay maaari dahil din kay Ethan Miller. Dapat ba nating pansamantalang itigil ang pagtanggal kay Jose? Kailangan nating bigyan ng mga shareholder ng oras para tanggapin ito. Baliw sila. Ang mga shareholder na ito ay talagang wala sa katinoan. Mga hanggal na kulang sa pananaw. Kailan ba ang aking Apex Group? Kailanman? Nadismaya. Sila. Lahat ito ay dahil kay Ethan Miller. Ano ang gagawin natin ngayon kung hindi ito maayos agad? Ang epekto sa Apex ay magiging hindi masukat. Kailangan nating gumawa ng matinding hakbang ngayon. Kung mas lalo silang kumilos na parang mga hanggal, mas lalo nitong pinapatunayan na tama ang ginagawa mo ay tama. Kung hahayaan natin itong magpatuloy, si Ethan Miller na lang ang magiging boss sa Apex Group. Nasaan si Jose? Nagmamadali na siya, papunta sa investor conference. Tara na, pumunta agad sa investor conference. Bago siya, magdulot pa ng problema. Siguradong tatanggalin ko siya. Pagkatapos ng araw na ito, pangungunahan ko ang Silangan Universo Grupo sa mas mataas na antas. Lily Reyes. Ano ang ginawa mo? Bakit mo tinanggal? Si Jose, kailangan ko ng makatuwirang paliwanag. Sino? Siya. Umiinom siya sa kumpanya habang oras ng trabaho, kaya tinanggal ko siya. Ang isang tulad niya, na lumalabag sa patakaran at hindi sumusunod sa regulasyon, ay hindi pwedeng manatili. Ang mga patakaran ay para sa ordinaryong tao, pero si Jose ay hindi ordinaryo. Naglaan ako ng maraming pagsisika para makuha siya, at tinanggal mo siya. Pagkaupo mo pa lang, talaga namang kakaiba ka. Lolo. Ordinaryo man o hindi, lahat ay dapat sumunod sa patakaran, at ang isang problematiko, empleyado na tulad niya, ay dapat agad na tanggalin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka nagpunta sa ganito kalaking pagsisika para dalhin ang isang tulad niya dito. Tumahimik ka, Lily Reyes. Sinusubukan mo bang patayin ako sa galit para lang maging masaya ka? Naglaan ako ng maraming pagsisika para makuha siya, at nagdulot ka ng ganito kalaking problema. Pagka pasok mo sa kumpanya, sinasabi ko sa iyo, Lily Reyes, kailangan mong hanapin si Jose ngayon din at taos pusong humingi ng tawad sa kanya. Kahit kailangan mong lumuhad at magmakaawa sa kanya, kailangan mong hanapin siya. Lolo, nababaliw ka na ba? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Talagang hindi, Lolo. Nalilipasan ka na ba ng panahon sa kasalukuyang lakas ng Silangan Universo? Mahirap na nga ang umunlad. Paano pa natin may kukumpara sa Apex? Dahil lang sa isang problematic ang empleyado. Nakapirma na tayo ng kontrata sa Apex Group. Ang Silangan Universo Grupo ay isasama sa Apex Group. Magiging subsidiary nito. Sa panahong iyon, ang Silangan Universo Grupo ay tiyak na lalo pang uunlad. Ano ang sabi mo? Ulitin mo. Ngayong gabi, nakakuha na ako ng imbitasyon sa komperensya ng mga mamumuhunan na inorganisa ng Bituin Grupo. Determinado ako na gawin ito. Talaga namang kakaiba ka. Hindi mo lang tinanggal si Jose, kundi ibinenta mo pa ang kumpanya. Ano ba talaga ang balak mo? Ang mga plano ko sa loob ng ilang taon, at sinira mo, lahat para sa akin. Jose, pero Hindi mahalaga kung sino siya. Nakakonekta na ako sa presidente ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Group. Ang Silangan Universo Grupo ay nakasakay na rin sa malaking barko ng Bituin Group. Mula ngayon, tiyak na magiging maayos ang paglalayag ng Silangan Universo Grupo. Ginoong Yu, hindi ka dapat maging emosyonal ngayon. Magpahinga ka, magpahinga ka, magpahinga ka. Ginoong Yu, bakit mo inalis ang karayo? Hindi pa tapos ang gamot, at hindi ka pa masyadong magaling para bumangon sa kama. Hindi ka pwedeng bumangon sa kama, mabilis na humiga ka ulit.
Kung hihiga ako ulit, mawawala ang kumpanya. Magpadala ka ng tao para sunduin ako. Kailangan kong pumunta sa investor conference ng Bituin Grupo ngayon din. Pero Ginoong Yu, hindi ka pa magaling. Tumigil ka sa walang kwentang sinasabi. Kung magtatagal pa tayo, tuluyan ng mabubuwag ang kumpanya. Opo, pupunta na po ako. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang investor conference ay ngayong gabi. Bakit ko hihinga ng pera yon? Ipapadala ko na lang sa akin, at kukunin ko na lang, hindi ba? Hindi ba mas madali yon kung pupunta siya doon, gamit ang imbitasyong ito, mabubunyag ang lahat. Ang babaeng ito, sa oras na ito, tumatawag sa akin, anong gagawin ko? Hello. Ginoong Jose, ito si Lily Reyes. Papunta na ako sa lugar. Malapit na ako. Dumating ka na ba? Binibining Reyes, may ginagawa ako rito, kaya baka medyo mahuli ako. Walang problema. Sige lang, hihintayin kita sa lugar. Sige. Ay, oo nga pala, tungkol sa bayad mo, dahil cash ito, at ang halaga ay 300 milyong piso, na medyo malaki, kailangan ng oras para ayusin, pero pinipilit ko na, pagkatapos ng investor conference ngayong gabi, maibibigay ko na sa iyo. 300 milyong piso. Ganoon kalaking pera. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaki sa buhay ko. Nakarating na ako rito. Kapag nakuha ko na ang perang ito, sa natitirang bahagi ng buhay ko, magagawa ko na ang gusto ko. Sumugal na tayo. Binibining Reyes, walang problema, magkita na lang tayo mamaya, sa investor conference. Sige, Ginoong Jose, sige na. Mayaman na ako, ha. Sulit ang lahat ng ito, nakasakay na ang kumpanya. Sa barko ng Bituin Grupo, mas malaki pa ang kikitain natin mamaya. Anong nangyayari? Anong nangyari? Binibining Reyes, mukhang nasira ang kotse. Maayos pa ba? Tingnan ko. Kung gayon, bilisan mo at umalis. Paano kung mamis natin ang investor conference? Binibining Reyes, hindi na maayos ang kotse. Tumawag na ako ng tulong sa kalsada. Hindi maaari, huli na. Pwede namang masira anumang oras. Pero ngayon pa talaga, Binibining Reyes, paano kung mag-taxi na lang tayo? Iyon na lang ang tanging paraan. Hoy, Jose, Nasaan ka na? Nagsimula na. Bakit wala ka pa rito? papunta na ako. Habang papunta, may sinakay akong mabilisang pasahero. Malapit na ako. Zhang, hindi sa pinupuna kita, pero empleyado na tayo ngayon ng isang malaking korporasyon. Bakit nagmamaneho ka pa rin para sa ride-sharing? Jose, hindi ako tulad mo. Isa lang akong ordinaryong tao. May mga magulang na sinusuportahan at mga anak na pinapalaki. Kailangan ko ring suportahan ang pamilya ko. Naku, sige na. Sabihin mo kapag malapit ka na. Susunduin kita. Sige. Salamat, Jose. Hello, ikaw ba ang pasahero para sa 1566? Pakibilis na naman, nagmamadali ako. Sige, pakikabit ang seatbelt. Aalis na tayo kagad. Ikaw pala. Pasensya na. Hindi ko tatanggapin ang pamasahe na ito. Lumabas ka na. Magtawag ka ng ibang sasakyan. Binibining you. Talagang huli na para mag-book ng sasakyan ngayon at malapit na, oras ng kasataypan. Siguradong magiging masikip ang mga kalsada. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang alin? Pera. Magkano ang kailangan para ihatid mo ako? Sabi ko na nga, ikaw na babae. Talagang kakaiba ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko tatanggapin ang pamasahe. Ayoko lang talaga. Hindi ko tatanggapin kahit magkano pa ang ibayad mo. Dahil lang talaga, sa hindi ko gusto ang itsura mo. 1,000. Kung hindi ka makakuha ng sakay, pwede kang bumaba at maglakad. 5,000. May mga prinsipyo ako. 10,000. Sige. Dahil sa reputasyon ni Chairman Yu, kaya ayoko man, ihahatid kita. Huwag ka nang magsayang ng oras at magmaneho. Ang kotse ko, bayad muna. Huwag mo akong masyadong diktahan. Binibining Yu. Kung hindi mo gusto, pwede kang bumaba, hindi kita pipigilan.
Ayoko naman talagang ihatid ka. Sige, QR code ng bayad. Ayan. Gaya ng inaasahan, hanggal at mayam. Lin, malapit nang magsimula ang investment conference. Bakit ka lumabas? May susunduin lang ako. Magiging abala ako sa inyo. Pagkatapos ng investment conference, sasabihin ko sa manager nyo. Nabigyan kayo ng bonus. Salamat, Lin. Lin, trabaho lang namin. Ngayong gabi, tiyak na, babantayan namin ang lugar na ito. Kahit isang langaw, ay hindi makakapasok. CJ, salamat sa inyong paghihirap. Isa lang itong investment conference. Bakit ganito lahat? Ang seguridad. Hindi ako makakapasok kahit magtago. Yung babaeng tanga, malapit na darating dito. Ano ang nangyayari? Yung mga security guard dati ay napakatamad. Ngayon parang sila ay napuno ng enerhiya. Tapos na, hindi ako makakapasok. Baka dapat na lang akong umalis. Maganda ang pera, pero mas mahalaga ang buhay ko. Aalis na ako. Zhang. Mukhang pamilyar ang taong ito. Sa akin. Lin. Siyempre, pamilyar siya. Si Yulili yan. Lily. Paano siya napunta sa kotse mo, habang tinitingnan mo siya ng ganyan? Ginawa mo ba ang isang bagay sa kanya? Isabel, anong klaseng tingin yan? Para bang iniisip mong may ginawa ako sa babaeng ito? Wala siyang sinabing maganda. Buong biyahe rito. Sigurado ka bang? Wala kang anumang masamang motibo. Hey. Ayoko siyang isakay. Pero sobra ang bayad niya. Naiinis pa rin ako. Sinibak niya kaming lahat dati. Kaya, naghihiganti lang ako ng kaunti sa kanya. CJ, tara na. Magsisimula na ang piging. Naghihintay na si Miguel sa atin. Okay. Pagdating ng oras, kailangan kong kumatawan sa Rurok Grupo at magbigay ng talumpati. Isabel, paulit-ulit kang nagpanggap na presidente ng Departamento ng Pamumuhunan ng Rurok Grupo. Kung malaman ng Rurok Grupo ang mga ginawa mo, alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan? Ako, si Isabel, ay palagi kumilos ng marangal. Bakit ko kailangan magpanggap? Ginoong Jose, Akala ko, alam ni Lily na ikaw ang tunay na presidente. Hoy! Hindi ba narito ang manloloko na yan? Anong ginagawa niya rito? Sino ang nakakaalam? Bakit narito si Lily? Dapat pala sa kabilang daan ako dumaan. Anong gagawin ko ngayon? Ginoong Jose, tapos ka na ba? Bakit hindi ka pa pumapasok? Kung makakapasok ako, matagal na sana akong nakapasok. Binibining Reyes, nakita ko lang na, malapit na ang oras, kaya lumabas ako para salubungin ka. Ginoong Jose, napakabait mo. Nasa akin ang imbitasyon na ibinigay mo. Kaya kung pumasok mag-isa, hindi mo na kailangan pang abalahin ang sarili mo para salubungin ako rito. Imbitasyon? Bakit hindi ko alam yan? Anong klaseng imbitasyon? Mayroon para sa investment conference ngayon? Ikaw. Isa kang walang trabaho, na na-fire. Ano bang alam mo? Ang investment conference na ito ay ino-host ng Apex Group at si Mr. Shu mismo ang nagbigay sa akin ng imbitasyong ito. Mr. Shu, mauna na tayo sa loob. Huwag na tayong magsayang ng oras sa mga taong ito dito. Miss Liu, bakit hindi ka muna pumasok? Naalala ko lang, mayroon akong kailangang asikasuhin. Hoy, Mr. Shu, ang investment conference na ito malapit nang magsimula kung wala ka dito. Paano magpapatuloy ang investment conference? Okay lang yan. Maliit na investment conference lang naman yan. Kaya na yan kahit wala ako. Ang sinabi niya ay totoo naman talaga. Isa lang siyang impostor. Ang investment conference ay magpapatuloy ayon sa schedule, kasama man siya o hindi. Isabel, nagpapanggap ka pa rin kahit ngayon. Sumuko ka na lang sa iyong kahabag-habag na pagmamalaki. Nakita ko ang kapatid mo na nagmamaneho para sa ride-sharing service. Kung ikaw ang presidente ng Apex Group, ako naman ang chairman ng Apex. Kung ako man o hindi, malalaman mo rin agad. Isabel, bibigyan kita ng payo. Tumigil ka na. Kung mahuli kang nanloloko sa lugar na ganito, maaari kang makulong. Mr. Shu, pasok na rin tayo. Oo nga. Tama. Sige na, Miss Yu, dito po. Yung dalawang yon, matagal na silang nakikipag-usap kay Mr. Shu doon. Siguro mga kakilala niya.
Pasok na kayo pareho. Tama. Kung nandito si Mr. Shu, sino pa ang kailangan ng imbitasyon? Anong nangyayari? Mukhang pati tadhana ay nasa panig ko. Ha 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 ha, ha 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 ha. Miss Liu, dito po. Talaga bang naglakas loob ka? Pumasok dito. Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng kaganapan ito? Lugar ba ito para sa mga tulad mo? Pinapayuhan kita, umalis ka agad. Kung hindi, kapag pinalabas ka ng mga security guard, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang kumpanya mo, ang Silangan Universo Grupo, ay wala man lang sa listahan ng imbitasyon. Ang dapat paalisin ay kayo, hindi ba? Tama si Isabel. Kami ngayon ay empleyado ng Bituin Grupo. Hindi ito ang Silangan Universo Grupo, at hindi ito lugar kung saan mo magagawa ang gusto mo. Anong biro? Kung hindi kami imbitat, kung gayon, ano ito? Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha yan? Baka peke yan. Ano ang sinasabi mo? Paano magiging peke ang imbitasyong ito? Ikaw, isang driver ng ride-sharing. Karapat-dapat ka bang maging empleyado ng Bituin Grupo? Syempre hindi siya karapat-dapat. Isang grupo ng mga manloloko. Sigurado akong wala lang silang pera at pumunta lang dito para makikain ng libre. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pag-imbita ni Tagapangulo Reyes sa akin, hindi sana ako sumali sa Silangan Universo Grupo. Ang kasalukuyang kinalabasan ay talagang nakakalungkot. Hinding-hindi iimbitahin ng lolo ko. Ang isang parasito na tulad mo, pinapayuhan kitang magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili, maghanap ng trabaho kagad, at tumigil sa panloloko dito. Magandang araw sa inyong lahat, at maligayang pagdating sa komperensya ng pamumuhunan ng Bituin Grupo. Ngayon ay, hindi lamang, isang pandaigdigang summit ng pamumuhunan, kundi pati na rin ang seremonya ng inaugurasyon para sa bagong pangulo ng Departamento ng Pamumuhunan ng Bituin Group. Ngayon, malugod nating salubungin ang bagong pangulo sa entablado. Paano napunta doon si Isabel? Huwag mong sabihin, gusto niyang, sa harap ng lahat ng ito, mga tao, magpanggap na CEO ulit. Nabaliw na ba siya? Walang masabi, di ba, Yo Lily? Mula nang si Jose ay tinanggal mo. Siya ay nagsisilbi na bilang CEO ng Bituin Grupo ng pamumuhunan. Ang investment na ito, napiging ngayon, sa madaling salita, ay inihanda ng aming Bituin Grupo para kay Jose. Ikaw, ang hindi nakakakilala ng tunay na dragon. Imposible, kung siya ang CEO. Kung gayon, sino si Jose? Hindi ba halata? Malinaw na siya ay isang manloloko, binibining Reyes. Talaga kayong nagmamadali na ibigay ang pera ng Silangan Universo. Palayo, di ba? Imposible, talagang imposible. Noong nag-uusap tayo para sa partnership, nakita ko ng sarili kong mga mata kung paano nilutes ni Jose ang krisis ng aming kumpanya. Personal din niyang inihatid ang imbitasyon sa aking mga kamay. Paano siya magiging manloloko? Noong pinag-uusapan ninyo ang negosyo, noong una, kami, ang nagtabi ng mga nakaraang sama ng loob. At dahil sa paggalang sa iba pa sa departamento ng pamumuhunan, kaya kami lumabas para tulungan kayo na lutesin ito. Tungkol naman sa imbitasyong ito, noong pumasok ka lang kanina, ginamit mo ba ito? Huwag kalimutan, kasama mong pumasok, si Jose. Susunod, paki-welcome ang bagong CEO para sa kanyang talumpati. Maligayang pagdating sa lahat ng dumalo sa aking inaugurasyon na piging. Maghintay sandali. Maghintay sandali. Anong nangyayari? Hindi ba yan si Director mula sa Lupon? Bakit siya nandito? Director Xiao, may problema ba? Kasunod ng Lupon, pagtalakay at resolusyon, si Isabel ay hindi karapat-dapat na magsilbi bilang ang CEO ng aming Bituin, Grupo ng Pamumuhunan, Departamento. Ikaw ay sinanggal. Alam ko na. Si Isabel ay isa lang, isang linta na tinanggal ng aming East Bucor. Paano siya magiging pinahahalagahan ng Bituin Grupo at maging CEO nila, ang Bituin Grupo? Ang paghuhusga ay tama nga. Ang posisyon ng CEO ay personal na itinalaga ni Director Ang inyong Lupon ay kinukwestiyon si Director Xiao.
Ang posisyon ng CEO ng Departamento ng Pamumuhunan ay hindi kailanman napagpasyahan ng isang tao lamang. Dapat itong dumaan sa resolusyon ng lupon. Hindi ko alam anong mga daya ni Isabel ang ginamit para linlangin si Direktor Xiao. Ngunit ngayon, si Isabel ay hindi kwalipikado na maging CEO ng aming Departamento ng Pamumuhunan. Iniisip ng lupon na hindi ako kwalipikado. Iyan ay dahil hindi mo ako naiintindihan. Isang umiinom sa trabaho. Ano pa ang magagawa niya, maliban sa pag-aaksaya ng oras? Direktor Xiao, si Jose at ako ay kakagaling lang sa pamamahala ng Olympic proyekto. Nagdala ng 10 bilyon. Natubo sa bituin grupo. Nakabuti rin ito sa hindi mabilang na investor sa buong rehiyon. Kung si Jose ay hindi kwalipikado, kung gayon, sino pa? Pamamahala sa Olympic project, ginawa ba niya iyon? Ang ating bituin grupo ay may buo 5,000 traders at sila ay mahusay na sinanay at may mataas na kasanayan, lalo na ang isang Isabel. Sa tingin mo pinayagan ka ni Ana na mamahala sa proyektong ito para lang mapalakas ang iyong resume? Kung hindi, sa isang tulad mo, kalokohan. Ang buong Olympic concept stock ay nagkakahalaga ng 10 bilyon sa buong mundo. Ang mga makakapamahala ng ganito kalaking portfolio ay mabibilang sa isang kamay. Kung wala si Jose, ang bituin ay hindi nakagawa ng ganito kalaking pangarap. Exact. Ang tubo na ito ay katumbas ng 80% ng taunang kita ng bituin. Sinasabi mong para lang mapalakas ang resume niya. Kung ikaw ay napakagaling, bakit hindi mo gawin? Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Jose. Naiinggit ako sa kanya. Para bang karapat-dapat siya? Direktor Xiao. Ang inaugurasyon ni Direktor Jose ay pinapahirapan ni Direktor Xiao. Nag-anunsyo si Direktor Xiao sa pambansang media na ipapa-impeach niya si Direktor Jose. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang pagmamadali, Divine Dragon? Ay ayusin ito ng maayos. Pero, Hindi kailangang magmadali. Kung ang Divine Dragon ay hindi kwalipikado na maging investment CEO ng Between Grupo, kung gayon, walang iba sa mundong ito ang kwalipikado. Kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Divine Dragon, natural na sila ay lalapit na nagmamakaawa kay Divine Dragon na kunin ang Bilang miyembro ng bituin grupo, Lupon, sinasabi mo, naiinggit ako sa kanya? Iyan ay simpleng, malaking biro, mga gwardya, paalisin sila dito. Director Xiao, mag-isip kang mabuti. Talaga bang tatanggalin mo? Kung sa bandang huli, gusto mo akong bumalik, hindi na ito magiging madali. Katawa-tawa, kung hindi kita tatanggalin, itong panlipunang parasito, iyon ang magiging ating bituin grupo. Pinakamalaking pagsisisi, mga gwardya. Dalhin sila palayo. Direktor Xiao, maghintay. Mayroon pa ba kayong kailangang ituro? Direktor Xiao, nang umalis si Direktor Xiao, partikular niyang inutusan ako na si Jilin biglang lumitaw sa bituin grupo bilang investment CEO. Ay tiyak na magdudulot ng hindi pagkasundo sa marami sa kumpanya, kaya hiniling niya kay Jilin na ibunyag ang kanya tunay na pagkakakilanlan upang maiwasan ang anumang hindi pagkasundo. Katawa-tawa. Ano ang ibig sabihin nito ni Ana? Iniisip ba niya na siya ang tina-target ko? Isang taong tinanggal, isang walang kwentang tambay, isang basura mula sa ilalim ng lipunan na hindi kayang bayaran ng kanyang car loan o mortgage. 20 taon na ang nakalipas, may isang investor na ang palayaw sa bulibar ng kayamanan ay Divine Dragon. Namuhunan siya sa mga electric car, rocket, indoor chips. Bawat isa, nagbibigay ng daan-daang beses na tubo. Tinawag siyang Diyos ng pamumuhunan. Sa tingin mo hindi ko alam ang pangalang Divine Dragon, pero ano ang kinalaman niyan sa kanya? Ang Chinese name ni Divine Dragon ay Min Lu Hui Ano. Ano ang sinabi mo? Sa totoo lang, ang seremonya ng inaugurasyon na ito ay pangalawa lang. Sa simula, nilayon ni Direktor Xiao na ipahayag ang pagbabalik ni Jilin bilang Diyos ng pamumuhunan. Si Jilin ay gumagawa nito para sa Tianxi at sadyang inayos na ang seremonya ng inaugurasyon ay magkasabay na gaganapin. Ano? Si Lin Yue ang Diyos ng pamumuhunan, Divine Dragon. Paano iyon posible? Sa lahat ng manonood sa buong bansa, kumusta? Ako si Lin Yuhui. Naniniwala akong ang pangalang ito ay hindi pamilyar sa karamihan sa inyo. Gayunpaman, ang aking ibang palayaw, Divine Dragon. Naniniwala akong ang mga kapwa mamumuhunan ay pamilyar dito. Mula noong huling krisis sa pananalapi at malaking laban, nag-anunsyo ako ng aking pagretiro. Ngayon, opisyal akong bumabalik upang kunin ang posisyon ng Sinang Investment Department ng Between Group. Ang aming Between Grupo ay isang nangungunang pinansyal na konglomerado sa rehiyon. Palagi naming pinaninindigan ang responsibilidad na panatilihin ang kaayusan sa financial market. Ang pagbabalik na ito, sa isang banda, ay dahil pinahahalagahan ako ni Direktor Xiao ng Between Grupo. Pinahahalagahan ako sa kabilang banda. Ito ay para rin sa kapakanan ng lahat ng mamumuhunan upang bawasan ang epekto ng mga dayuhang financial oligarch sa ating mga lokal na stock. Ang pagbabalik ko sa pagkakataong ito
ay upang ang lahat ng mamumuhunan ay kumita ng pera. Ito ay upang ang pera ng bawat isa ay magamit kung saan ito nararapat. Ito ay upang ang lahat ng gazelle companies ay lumago at maging unicorn enterprises. Ito ay upang walang sinuman na mahigit 35 ang makaranas ng tanggalan sa trabaho. Ito ay upang ang ekonomiya ng ating Great Sia ay umangat mula rito. Nagbalik na ang Diyos ng pamumuhunan. Naligtas na ang stock market ng ating Great Sia. Wala akong anumang dati, ngunit sa pagsunod, sa payo sa stock ng Divine Dragon, mayroon ako $1,000,000 na ari-arian ngayon. Ano man ang gawin ng Divine Dragon, suportahan ko siya. Suportahan ng Divine Dragon. Lolo, hindi ba dapat Pagpapagaling. Paano ako magkakaroon ng ganang magpagaling? Kung patuloy akong magpapagaling, ang aming pamilyang Yu, dekada ng negosyo, ay masisira mo? Lolo, ang mga usapin ng Donggale Group, ako na ang bahala. Talagang hindi ko hahayaan. Kaya mo bang hawakan yan? Ang Donggeo ngayon, lahat ay dahil kay Isabel. Kung wala siya, ang aming Donggeo Group, ay hindi magiging ganito ngayon. At tinanggal mo pa siya, ikaw. Sinusubukan mo akong patayin, ikaw. Lolo, ang mga kakayahan ni Isabel, hindi ko pinagkakaila. Ang Diyos ng pamumuhunan, ako, si Lily Reyes, ay hindi kayang bastyusin. Pero, ang Diyos ng pamumuhunan, maaari ba siyang malasing, habang nasa trabaho at gumawa ng kung si Jos Hui ay pumunta sa ating kumpanya, hindi pa man lang ang pag-inom, kahit pa siya, sinunog ang ating kumpanya. Masaya ako, nagpasiklab siya para sa ating kumpanya ng isang napakagandang kislap. Tama. Ang pag-inom ay walang halaga, ang buong kumpanya ay kanya. Kayo. Hindi kayo makatwiran lahat. Binibining Reyes. Kung ako, si Isabel, ay tunay na isang taong tamad at nanlolok. Kung tinanggal mo ako, wala akong masasabi. Pero naglaan ka ba talaga ng oras para bakit ang buong investment department natin ay nagbubuni, bakit tayo nagdiriwang dahil kagagaling lang natin sa pag-overtime? Para patatagin ang merkado para sa kumpanya, kumita tayo para sa kumpanya. Nakagawa tayo ng napakalaking kontribusyon. Pero hindi tayo makapagpahinga kahit saglit. Isang kumpanya na ganito, sa tingin mo, may dahilan pa para manatili. Hindi ko dapat kayo binalikan. Hindi ko dapat ipinagkatiwala ang kumpanya sa inyo. Paumanhin, Yu Hui, ang bagay na ito, hindi ko nahawakan ng maayos. Nagdulot ako ng kawalan ng katarungan sa inyo. Direct? Sobra naman ang sinasabi nyo, sa totoo lang. Ang paraan lang ng pag-alis ko sa kumpanya ay hindi naging maganda. Yu Hui, bituin grupo, ay napakasama ng Kratos sa inyo. Maaari mo bang, para sa akin, patawarin kami sa pagkakataong ito? Direct? Ano po ang ibig niyong sabihin? Gusto kong kayo ay bumalik sa Donggeo at magsilbi bilang presidente ng aming investment department. Sa pagkakataong ito, maaari ko kayong bigyan ng 49% ng mga shares. 49% ng mga shares. Nabaliw na ba si Director Yu? Si Lin Yu Hui ay ang Diyos ng pamumuhunan. Kasama siya. Ang laki ng Donggeo ay lalong lalaki. Si Direktor ay lalo ring kikita. Kalimutan na ang simpleng 49% ng shares. Kahit pa 79%, naniniwala pa rin ako na si Godway ay magpapayaman pa sa akin. Eksakto. Kahit sa ang grupo sumali si Godway, bibili ako ng shares sa platform na iyon. Naniniwala akong ang mga corporate shareholders ay pipiliin din ng pareho, di ba? Lin, talagang mahalaga ang iyong reputasyon. 49% ng shares. Magkano kaya yon? Mas malaki pa ba yan sa Tianqing? Kung wala si Lin natin, ang Donggeo ngayon ay isang walang laman na kabibe na lang. Godway, ang sinabi ko lang ay dahil lang sa aking pagkabulag sa kasakiman. Hanggat ito ay nagpapaganda sa Tianqing, handa akong magbitiw sa lahat ng posisyon ko sa Tianqing at maging isang hindi nakikialam. Shareholder, pakiusap, manatili ka sa Tianqing. Director Xiao, ikaw ang nagpaalis kay Yu Hui at ikaw ang humihiling na manatili siya. Paano naman, lahat ng magagandang bagay ay mapunta sa'yo? Hindi naman hindi ko alam, ang pagkatao ni Godway, di ba? Kung alam ko lang, maglalakas loob pa ba akong kumilos ng ganito? Godway, pakiusap, manatili ka sa aking Tianqing. Kung hindi para sa akin, kung para naman kay Ana. Binibining Reyes, sa totoo lang sa'yo, sa katunayan. Matagal ko nang gustong umalis sa domain. Ang mga kilos ni Binibining Reyes ay nagpabilis lamang sa pag-usad ng bagay na ito. Isabel, maaari mo bang pag-isipan muli? Ang ating Donggeo ay hindi makakaya kung wala ka, Isabel. Direct, ano ang ginagawa mo? Ang iyong mga intensyon, tinatanggap ko. Gayunpaman,
Ang Dongyu talagang, hindi ko plano na balikan. Masyado akong makitid ang pag-iisip, hindi pa nga. Unang nagkasala sa iyo ang Donggaeyo. Kahit na hindi kita nagawa ng mali. Ang ating Donggaeyo, anong karapatan ang mayroon tayo para ikumpara sa Tianqing? Hindi tayo makakapantay sa pagpapaliban ng iyong pag-unlad. Ang aking lumang mukha ay lubos na napahiya. Direct. Sa katunayan, bukod sa pagiging presidente, maaari rin tayong makahanap ng ibang paraan para ipagpatuloy ang ating kooperasyon. Isabel, ano ang ibig mong sabihin dyan? Plano namin bilhin ang Dongyu Group, gawing subsidiary nito ng Between Consortium. Pakitingnan mo. Ito ang valuation ng Dongyu Group. Tinatayang 1 bilyon. Ang kasalukuyang Donggaeyo ay nagkakahalaga lang ng 1 bilyon. Ito ay sumailalim sa iba't ibang pagsusuri at pagtatasa na nagresulta sa pinal na valuation. Ito ay ganap na totoo at mapagkakatiwalaan. Tinatayang 1 bilyon. Ang Bituin Consortium ay mag-i-invest ng 510 milyon, kukuha ng 51% na bahagi. Nagluloko ka ba? Ang market valuation ng Donggaeyo ay hindi bababa sa 2 bilyon. Halos, hinahati mo na. 2 bilyon ang valuation mo. Hindi ba galing sa peking presidente ng Between Grupo, President Lim, na nakuha mo? Hoy, Presidente Lee, wala akong intensyong mang-insulto. Si babae ang pumilit sa akin, pakiusap, pagbigyan mo ako. Ang paglabag na ginawa mo sa akin, kaya kong palampasin. Gayunpaman, sa sandaling naging sakin, lumagpas sa linya patungo sa ilegalidad. Sa sandaling yon, ang iyong kahinatnan ay dapat na nahulaan na. Guardia, dalhin siya at iproseso. Liu Wei, ito na ba ang huling resulta? Direct, ang iyong apo ay hindi karapat-dapat sa trabaho kung walang proteksyon ng Between Grupo. Sa ilalim ng matatalim na ngipin ng mga kakumpetensya, ang kanyang kahinatnan ay malawak na malinaw na. Dagdag pa. Ipinagbabawal ng Donggaeyo si Yu Lili na humawak ng anumang posisyon. Apo. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tungkol sa mga tauhan ng Silangan Universo Grupo, nagsagawa ako ng pagtatasa. Direct, ang pag-alis mo sa Silangan Universo Grupo ay magbibigay daan para sa mas magandang pagpapahalaga. Liu Wei, kahit ikaw pa ang Diyos ng pamumuhunan, hindi mo maaaring maliitin ang ating direktoryo ng ganito. Si Lin ay nagbibigay lang ng objetibong pagtatasa, bagaman ang Donggaeyo ay may potensyal sa pag-unlad. Ngunit, kung walang magaling na pinuno, ito ay malulubog pa rin. Ang Bituin Corporation, kung makuha nito ang Silangan Universo Grupo, ay magkakaroon ng mga profesional na manager para pamahalaan ito. Para naman kay Director Yu, makakatanggap siya ng mas mataas na dividend. Hindi ba yan mas maganda? Direct, ito ay tunay na pinakamahusay na resulta. Matanda na ako. Matanda na talaga ako. Ang mundong ito, sa huli, ay mundo ng mga kabataan. Lolo. Pero gusto ko pa ring sumubok. Hayaan na lang natin ito. Mula ngayon, ipinagbabawal ka sa pakikialam sa mga usapin ng kumpanya. Yu Wei. Tinatanggap ko ang iyong alok na pagkuha. Ang Silangan Universo Grupo na ito ay pamamahalaan mo na mula ngayon. Direct, nais ko na magkaroon tayo ng matagumpay na kooperasyon ng maaga. Isang matagumpay na kooperasyon.